Mr. Silent Channel. Kabanata 851 hanggang 860. Narinig ni Major Chen ang boses ni Tang Wulan. Sa unang pagkakataon na ginamit ko ito, medyo hindi ako comfortable, lalo na ang mga buto ay nagbabago, ngunit okay lang na mag-adapt ng kaunti. XCXC, maaari mong hilingin ng ilang tao na pumasok, tandaan na humanap ng mas mataba, kung hindi, hindi madaling magpanggap si Lizzie. Mabuti. Tumalikod si XCXC at lumabas ng gate ng bodega, at sinabi sa tatlong sundalong naka-duty sa hindi kalayuan, kayo, at kayong tatlo, pumasok kayo at tumulong sa pagbibilang. Ang susunod na proseso ay mas simple. Hindi nagtagal, nakatayo sa bodega si Major Chen, Staff Officer Shen, 2 kapitan at 3 sundalo. At nakahiga sa lupa, mayroon ding parehong 7 tao, at least sa labas, pare-pareho silang lahat. Lumakad si Tang Wulan kay Shenxing at lumuhod, nakikita mo ang napakaraming sekreto mula sa amin, hindi ba dapat ikaw ang pumatay? Ang mga mata ni Shenxing ay muling lumingon, at hindi siya makapagsalita o makagalaw, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay napakalinaw. Tumawa si Tang Wulan, banibiro lang kita. Tara na. Palm. Hindi madyay gising ang manager ng bodega ng isang araw, kaya't alagaan natin ito pagkatapos mong maging mas mahusay. Sa pagkakataong ito, maaari tayong ituring na tumutulong sa pangkat ng Beihai Navy ng isang pabor. Hayaan mong linisin mo ang mga especially iya, sa huling pagkakataong magnakaw ka ng eroplano ay mapupunas. Pagkatapos magsalita, tumayo si Tang Wulan at gumawa ng pakiusap kay Ye Xinglan sa tabi niya, at lumabas ang 7 lalaki at lumabas ng bodega. Si Ye Xinglan ay karaniwang nakabisado ang ugali ni Shenxing sa maikling panahon. Itinaas niya ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, nag-walk out si Qiao na may kaunting pagmamataas sa kanyang mukha. Pagkalabas ng bodega, isara muli ang pinto ng bodega. Siyempre, concealment lang, kasi hindi naman talaga nila alam kung paano ay manipulate itong masalimuot na gate. Sinundan siya ni Tang Wulan at buong ngiti na nagsabi, Counsel Shen, huwag kang magalit. May kaunting kaguluhan sa bodega sa pagkakataong ito, ngunit hahayaan ko silang ayusin kaagad. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito sa lalong madaling panahon. Nang malamig nang umuso si Ye Xinglan, iuulat ko ang bagay na ito ng totoo. Mas mabuting gawin mo ang lahat bago magpadala ng pangkat ng pagsisiyasat, kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Oo. Paulit-ulit na sinabi ni Tang Wulan na oo, bago magsalita, nakarating na ang lahat sa elevator. Tumayo ka. Huwag mong ipadala. Sinadya ni Ye Xinglan. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ihatid na kita. Staff Shen, mula sa commander ng hukbo, kailangan mong magsabi ng ilang salita para sa amin. Ang mga sundalo ay kahit saan sila pumunta, ngunit ang dialog sa pagitan nila ay walang putol. Maging ang boses ay walang pinagkaiba kina Shenxing at Major Chen. Ang 7 matandang demonyo ay nagbigay sa kanila hindi lamang ng mga simpleng pamamaraan sa pag-makeup, kundi pati na rin ng mga kasanayan sa pagnanakaw. Paano baguhin ang hugis ng katawan, kung paano baguhin ang pananalita at pag-uugali, kung paano baguhin ang boses. Sa sapat na kapangyarihan ng kaluluwa, ang lahat ng ito ay hindi mahirap. Nangangailangan lamang ito ng mas masakit na proseso ng pagsasanay. Pero kumpara sa pinahirapan ng mga matandang demonyo, ano ang sakit? Ding, bumukas ang pinto ng elevator, si Tang Wulan ay gumawa ng pakiusap, at si Ye Xinglan ang unang pumasok sa elevator na nakayuko ang ulo. Si Tang Wulan at ang iba ay nagmamadaling sumunod. Nakasara ang elevator. Tumaas ng mabilis. Sa buong proseso, hindi na nagsalita ang lahat. May monitoring sa elevator. Maya-maya, dinala sila ng elevator sa lupa. Dala ang kanilang mga identity card, madali silang lumabas ng bodega. Kinindatan ni Tang Wulan si Ye Xinglan. Marahil ay naunawaan nila ang direksyon, at pagkatapos ay mabilis na naglakad sa isang tabi. Pagkatapos maglakad sa isang madilim na sulok, itinuro ni Tang Wulan ang isang sasakyang militar sa hindi kalayuan. Ang sasakyang militar ay tila kagagaling lang sa pagpapatrolya at patungo sa bahaging ito. Sinabi ni Ye Xinglan, bitawan mo ako. Magkasama. Gumawa ng kilos si Tang Wulan. Mabilis na humakbang pasulong ang 7, naglakad si Ye Xinglan sa harapan, tinanggal ang officer badge na nakasabit sa kanyang dibdib, tumigil ka. Ang mga epaulet sa kanyang mga balikat ay ang pinakamahusay na patunay ng pagkakakilanlan. Bukod pa rito, sikat na sikat si Shenxing sa Legion. Siya ay isang sikat na magandang opisyal at ang hukbo rosas. Ang kapitan ng patrol na nagmaneho ay isang second lieutenant, kaya natural na nakilala niya ito. Mabilis na huminto ang sasakyan ng militar, tumalon ng kaunti sa sasakyan, at nagbigay ng saludo sa militar kay Ye Xinglan, Guard Shen. Mataimtim na sinabi ni Ye Xinglan, emergency mission, kailangan nating lumabas at pansamantalang kunin ang iyong sasakyang militar. Palayain kaagad ang sasakyan. Oo. Sumang-ayon ang bandila ng walang pag-aalinlangan. Kung lumipat siya sa isa pang major at gusto niyang i-requisition ang kanilang mga sasakyang pang-militar, magtatanong din siya sa kanya,
ngunit si Shenxing ay ang nakababatang kapatid na babae ng regiment commander, at ang mahal sa puso ng maraming mababang antas ng mga opisyal. Walang gaanong pagkakataon para sa ganitong klaseng pagtatanghal, kaya walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Mabilis na bumaba ang mga sundalong sakay ng sasakyang militar. Si Ye Xinglan ay gumawa ng kilos kay Tang Wulan. Tumango si Tang Wulan. Sumakay na ang lahat sa sasakyan. Si Xi ang namamahala sa pagmamaneho. Pumasok si Ye Xinglan sa co-pilot. Si Tang Wulan at ang iba ay nakaupo sa likuran. Nang walang sinasabi sa mga sundalo, mahusay na minamanipula ni Xi ang manibela, umikot sa pwesto, at dumiretso sa gate ng North Navy Regiment. Ilalagay ang Soul-Guided Artillery Shell Warehouse. Gumalaw ang mga pilak mata, at sa wakas ay naikurap ni Shenxing ang kanyang mga mata, at unti-unti, nakakagalaw din ang kanyang mga daliri. Mabilis na nawala ang pamamanhid sa katawan. Huminga siya ng malalim, hinihimok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, at mabilis na nawala ang pamamanhid. Nagpupumilit na umupo mula sa lupa, nakita niya ang nahubaran na si Major Chen, 2 kapitan at 3 sundalo na nakahandusay sa hindi kalayuan. For a time, hindi ko maiwasang maghalo-halo ang pakiramdam ko. Ang krisis ay nalutas, ngunit sa parehong oras, ang kanyang kalooban sa oras na ito ay halo-halong. Hindi niya inaasahan na ang lalaki sa kanyang bangungot ay magiging kanyang sariling buhay saving straw. Nagpupumiglas na bumangon mula sa lupa, mabilis na naglakad si Shenxing sa dingding at pinindot ng mariin ang alarm button. Agad na umalangaw-ngaw ang matitinding sirena sa buong bodega, at pagkatapos ay kumalat sa buong North Navy Regiment Base. Ang fixed installation na Soul-Guided Artillery Shell Warehouse ay ang mahalagang bahagi ng Legion, at ang panloob na alarma ay direktang ang pinakamataas na antas. Ngunit alam na alam ni Shenxing na pagkatapos ng mahabang panahon, ang mga taong iyon ay maaaring nakatakas na. Siyempre umalis si Tang Wulan at ang iba pa. Ang mga sundalo ay walang dugo, at walang disenteng labanan. Minamaneho nila ang sasakyang militar. Nakaalis na sila sa North Navy Regiment. Ang sasakyang militar ay tumatakbo sa highway, mabilis ang layo mula sa direksyon ng Beihai City. Dapat kong sabihin na ang mga sasakyang militar ay mas mahusay na kagamitan kaysa sa mga sasakyang sibilyan. Hindi lamang mayroon silang mga advanced na navigation system, ngunit napakabilis din nila. Mabilis na pinaandar ni Xi ang sasakyan ng militar sa sobrang bilis. Malapit na ang oras, maghanda upang iwanan ang kotse. Imaneho ang kotse sa isang tagong lugar. Sabi ni Tang Wulan kay Xi sa harap. Sumagot si Xi na may pagkadismaya, ang kotseng ito ay talagang madaling i-drive, kung maaari mo lamang ipagpatuloy ang pagmamaneho pabalik. Iritadong sinabi ni Yuan Enyahui, gago ka ba? Hindi ka ba magiging komportable kung hahayaan mo ang military mech regiment na bigyan tayo ng ilang missiles? Bilasan mo, umalis ka sa highway, humanap ng lugar na bababaan. Sa susunod na high-speed exit, pinaandar ni Xi ang kotse pababa. Ito ay isang maliit na bayan, hindi isang malaking bayan. Nakakita ako ng kagubatan at pinaharurot ko ang sasakyang militar. Mabilis na bumaba ang lahat sa kotse, at ayon sa direksyon na nakita ni Tang Wulan mula sa nakaraang navigation system, tumakbo sila ng ligaw sa dilim at dumiretso sa destinasyon. Ang layunin ay simple, at ito ang lugar kung saan si Tang Wulan at ang iba pa ay talagang nag-aatubili na pumunta, ang Seoul Guidance Train Station. Kung walang transportasyon, imposibleng makalayo kaagad sa North Navy Regiment. Walang alinlangan si Tang Wulan na haharangan ng North Navy Regiment ang paligid sa lalong madaling panahon. Hindi sila makasakay sa sasakyan ng militar. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ang sumakay ng pampublikong transportasyon, at kabilang sa pampublikong transportasyon, ang Seoul Guidance high-speed na tren ay ang pinakamabilis. Kaya, walang pagpipilian. Habang tumatakbo, inalis nila ang disguise sa kanilang mga mukha. Hindi kalayuan sa Seoul Guidance Train Station, may lumapit na tao para bumili ng ilang set ng damit at bumalik. Pagkatapos ng simpleng pagbabago ng kanyang hitsura, pumasok siya sa high-speed train station ng Seoul Dao. 7 tao ang bumili ng tiket ng hiwalay, lahat sila ay ang pinakabagong tren. Hanggang sa pumasok sila sa entablado ay muli silang nagsama-sama. Dahil stopover lang, medyo rudimentary ang platform kahit walang bubong. Umiihip ang simoy ng hangin sa gabi, at napakalamig. Nakatayo roon si Tang Wulan habang nasa bulsa ang kanyang mga kamay, at iilan lamang ang mga ito sa desyerto na plataporma. Magkamukha ang iba. Boss, alam mo ba? I finally feel alive. Hindi pa ba tayo nasa bangungot? Biglang sinabi ni Xi kay Tang Wulan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam. Ang pagpapahirap sa Devil's Island ay talagang nag-iwan sa kanila ng labis na kahanga-hanga na ang kanilang mga espiritu ay hindi pa ganap na nakakabangon hanggang ngayon. Lalo na si Le Zhengguo, ngayon ay nagiging tulala. Sinabi ni Xu Lizhi, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganoon ang mga ekspresyon ng mga guro sa akademya bago kami pumunta. At ang nakatatanda sa Temple of War na nakilala namin, masyadong. Hindi ko na talaga gustong bumalik sa lugar na iyon. Pumunta.
Pero hindi ba? Nang sabihin nilang makakaalis na sila, halos lahat sila ay sumugod sa dagat at mabilis na lumayo. Sa totoo lang, ang matandang demonyo at sila ay nakakaawa, sabi ni Xiao Xiaoyan. Nagbago ang ekspresyon ni Zhengyo, nakakaawa sila, kaya hindi na tayo makakaawa. Hindi tayo pinahirapan ng husto sa kanila. Tumahimik ka Zhengyo. Sinabi ni Tang Wulan, naranasan namin ang hindi makataong pagpapahirap, ngunit kailangan naming aminin na sa mga maikling buwan na ito, gumawa din kami ng malaking pagunlad. Lahat kami ay lumaki. Sa sandaling umalis ako roon, talagang naramdaman ko na hindi na ako bata, ngunit isang may sapat na gulang. Oo, malaki na tayo. Nakangiting sabi ni Yuanan Yahui. Magiliw na sinabi ni Tang Wulan, nga pala, noong sinubukan ako ng matandang Demon of the Seer, maliban sa aksidente ni Zhengyo, nakita ko talaga ang reaksyon ng bawat isa sa inyo noon. Ang matandang Demon of the Seer ang nagpakita sa akin ng espesyal. Sa madaling salita, gusto mo bang malaman, ano ang reaksyon ninyo sa isa't isa? Natahimik ang lahat sa isang iglap, at nanlaki ang mga mata ni Zhengyo. Kaagad pagkatapos, halos sabay-sabay na sinabi ng iba pang 5 tao, tumahimik ka. Ang tren ng Soul Guidance ay pumasok, sa wakas ay nagdala ng liwanag sa malamig na maliit na istasyong ito. Tinitingnan ng pamilyar na tren at iniisip ang bawat engkwentro, inilagay ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at siya ang unang sumakay sa tren. Sa wakas babalik din. Sa wakas natapos na rin ang mga masasakit na araw. Kung tutuusin, hindi niya sinabi ang nakita niya noong araw na iyon, at mas mabuting huwag na lang magsalita. Northern Navy Regiment. Malungkot ang ekspresyon ni Shen Yu habang isa-isang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga nasasakupan, napakasama ng kanyang kalooban. Mayroong isang tagaloob sa loob ng North Navy Regiment, at ito ay isang mahalagang post. Bilang regiment commander, siya ay naka-duty bound. Higit sa lahat, ang kanyang kapatid na babae ay muntik ng maging bilanggo. Ang bagay na ito ay dapat imbestigahan hanggang sa wakas, at ang mga panloob na traidor ay dapat na mabunot sa anumang kaso. Ipadala ang aking order at agad na simulan ang isang purga operation. Sa loob ng Legion, mahigpit na mag-imbestiga. Oo. Walang alinlangan na si Major Chen at ang kanyang mga kasama ay nabunot, at pagkatapos ng isang inventaryo, wala nang higit sa 200 fixed-mounted soul-guided shell sa bodega. Magkasama, ang mga nakapirming nakamount na shell na ginagabayan ng kaluluwa ay sapat na upang pasabugan ang isang maliit na lungsod. Tumingin si Shen Xing sa kanyang kapatid, hanggang sa sandaling ito, hindi pa ganap na napatahimik ang kanyang kalooban. Ate, huwag mo rin masyadong eye pressure. Lumabas ang iba, at bumalik sa normal ang pangalan ni Shen Xing para kay Shen Yu. Kumunot ang noo ni Shen Yu, hindi na ito pressure. Nalusot na talaga ang ating North Navy Regiment, tapos, paano ang iba pang mga regiment? Paano ang buong Northeast Military Region? Hindi may tatago at dapat iulat ang bagay na ito. Natatakot ako. Mapaparusahan ka. Ikaw naman, iuulat ko ang iyong mga merito. Tutal, natuklasan mo ang mga traidor na ito mula sa panahon at maiiwasan mo ang mga traidor na ito. Ang Shrek 7 Monsters. Ate, paano ka? Anong klaseng parusa ang mararanasan mo? Nag-aalalang tanong ni Shen Xing. Mapait nang umiti si Shen Yu at umiling, hindi ko alam, isang hakbang lang ang kaya ko at isang hakbang. Sa pagkakataong ito ay masyadong malaki ang usapin, natatakot akong mayayanig ang posisyon ko bilang commander ng hukbo. Kapag naaprubahan ang iyong merito na serbisyo, tatanggalin ko ito. Lumipat ka sa lalong madaling panahon. Oras na para mapag-isa ka. Malumanay na tumanggaw si Shen Xing. Hindi ko alam kung bakit, pagkatapos maranasan ang mga naunang bagay, nakatulog na lang siya sa pahinga at hindi na binangungot. Hindi nagpadala si Shen Yu ng sinuman para habulin ang Shrek 7 Devils. Para sa kanya, hindi niya kailangang gawin iyon. Dahil wala itong saysay. Paano kung mahuli ang 7 Tang Wulan? Maaari lamang itong higit pang mag-ferment sa iskandalo sa loob ng North Navy Regiment. Sa halip na gawin ito, mas mahusay na huwag pansinin ang mga ito. Ito ay mabuti para sa lahat. Kung tutuusin, kahit na malaki ang festival sa pagitan ng Sun Moon Royal Soul Teacher Academy at Shrek Academy, ito ay isang pagtatalo pa rin ng espiritu. Bilang isang matataas na opisyal ng militar, maraming bagay na dapat niyang isaalang-alang ang pangmatagalan. Pagkatapos magpalit ng tren ng 2 beses, si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan ay nasa tamang tren at dumiretso sa Shrek City. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na ako nakatagpo ng anumang kakaibang bagay, at nagkaroon ako ng ligtas na paglalakbay. Nang ang Soul Guidance Train ay tuloy-tuloy na huminto sa Shrek City, naramdaman ni Tang Wulan na malapit na siyang umiyak. Ang Soul Guidance Train na walang aksidente ay talagang kahanga-hanga. Alam mo, medyo nag-aalala siya sa paglalakbay na ito. Pagkababa niya ng sasakyan ay naginat siya ng masiglang katawan. Sa wakas ay bumalik na ako. Direkta ba tayong magre-report, o lahat kayo ay may ibang negosyo? Tanong ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Xe, wala akong balak bumalik sa kolehiyo ng ganoon kaga. Kailangan ko ng magpahinga at magpahinga.
This time masyado na akong naglaro at hindi na ako nakatiis. Plano ko nang umuwi. Ang tagal ko nang hindi nakabalik. Yuanan, uuwi na kayo. Ang pangit na manugang ay laging gustong makita ang kanyang mga biyenan. Napahawak si Yuanan Yahui sa mga tainga ni Exi ng papatay. Sino sa tingin mo ang pangit na asawa? Ang pangit ko, ang pangit ko. Ikaw ang pinakamaganda. Si Exi ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang moral sa bagay na ito. Natuwa si Li Zengguo at sinabing, you deserve it. Xiaoyan, inimbitahan mo rin ba akong maupo sa bahay mo? Hindi ako pangit. Galit na sinabi ni Exi, pumili ka, di ba? Ngumiti si Shu Xiaoyan, Puff, okay. Iisa lang ang pinanggalingan namin ni Exi, kaya dapat bumalik ka sa East China si kasama ko. Ihahatid kita sa bahay ko. Parehong nandidiri sina Li Zengguo at Exi sa isa't isa, ngunit hindi nila sinabing huwag silang sumama sa isa't isa. Umiling si Tang Wulan na natatawa, at tumingin kina Ye Xinglan at Shu Lizhi, paano kayo? Tumingin si Shu Lizhi kay Ye Xinglan, at sinabi ni Ye Xinglan, bumalik tayo sa kolehiyo. Sa totoo lang, marami akong natutunan sa pagkakataong ito. Plano kong bumalik at pagsamahin ito. Ganon din si Lizhi. Marami na siyang natamo sa pagkakataong ito. Gusto kong tulungan siyang pagsamahin ang kanyang cultivation. Para, mabuti. Sinabi ni Tang Wulan, pagkalipas ng isang buwan, magtipon tayo sa akademya. Susunod, plano kong magsanay at makipagtulungan sa lahat. Magkaiba ba kayo ng opinyon? Sinabi ni Exi, okay lang ako. Tumango si Yuanan Yahui. Sinabi ni Li Zengguo, wala akong problema. Isa pa, boss, sa palagay ko ay tama ang iyong pinili. Kapag nagtapos ako sa panloob na patio, plano kong sumama sa iyo sa hukbo. Napatingin si Exi kay Li Zengguo nang may pagtataka, at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng patriotismo, hindi ko ito karaniwang nakikita. Sinabi ni Shu Xiaoyan na may mababang ngiti, mas gwapo siya dahil sa uniforme ng militar. Pagkatapos magsuot ng uniforme noong araw na iyon, ilang beses niya akong kinausap. Kaagad na pananghinaan ng loob si Li Zengguo, anak, hindi mo maaaring lansagin ang aking istasyon. Binigyan siya ni Shu Xiaoyan ng isang blankong tingin, sino ang asawa mo? Humalaklak si Li Zengguo, nakapagluto na kaming lahat ng kanin at nagluto ng kanin. Paano ka pa rin magiging asawa ko? Maaari ko na ngayong ganap na ituring na ikaw sa mundo ng pantasya. Kung tutuusin, ang dating demonyo ng pagnanasa ay gumagaya sa napakahusay, hehehehe. Nang makita ang kanyang malisyosong ngisi, namula si Shu Xiaoyan, hoy, ganito ka, huwag kang sumama sa akin sa pag-uwi. Mabilis na tumahimik si Li Zengguo. Ngumiti si Ye Xinglan at sinabing, wala akong problema. Buo tayo. Dapat talaga tayong magsanay. Bukod dito, medyo interesado din akong sumali sa hukbo. Matapos makita ang sitwasyon ng North Navy Regiment, naiintindihan ko talaga ito, kumpara sa hukbo. Masyadong maliit ang ating personal na lakas. Bagamat hindi tayo palaging magiging sundalo sa hinaharap, sa tingin ko, pagkatapos ng modernong antas ng militar, sa tingin ko, pagkatapos ng antas ng militar ng Laido. Maaari ring sumali sa hukbo. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Napakasarap lang na hindi mahiwalay sa kanyang mga kaibigan. Lumingon siya para tingnan sina Exi at Yuanan Yahui. Nakatingin din si Exi kay Yuanan Yahui. Walang duda na ang taong ito na nagpapatupad ng mahigpit na kontrol ng kanyang asawa hanggang sa wakas ay nakasalalay sa pagpili ni Yuanan Yahui. Biglang nalungkot ang mga mata ni Yuanan Yahui, umiling siya, hindi ako maaaring maging sundalo. Pagkatapos ng graduation, mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat gawin. Pagkasabi nito ay bigla siyang tumalikod at umalis. Natigilan si Exi pagkatapos ay ngumiti ng humihingi ng tawad kay Tang Wulan, at nagmamadaling tumalikod at tumakbo sa kanya. Nang makita silang umalis, bumulong si Tang Wulan, mukhang nahihirapan si Yuanan. Ngunit hindi niya ito sinabi. Sinabi ni Ye Xinglan, dapat ay may kaugnayan ito sa kanyang karanasan sa buhay. Hindi mo ba naisip na kakaiba na mayroon siyang dalawang nangungunang martial arts sa parehong oras? Lalo na ang Fallen Angel martial arts, na kung saan mismo ay dapat na napakalakas, ngunit mas malamang na magbago ang martial soul ng isang evil spirit master. Si Yuanan ay isang working student sa simula. Tila sa kanyang katawan ay dapat magkaroon ng ilang lihim. Sinabi ni Tang Wulan, pagbalik nila, dapat nating kausapin si Yuanan. Ano man ang mangyari, lahat tayo ay buo. May tungkuling tulungan siya. Boss, wala na rin kami. Kinuha ni Li Zengguo ang kamay ni Shu Xiaoyan at kumaway kay Tang Wulan. Tinanong ni Ye Xinglan si Tang Wulan, lahat tayo ay may pupuntahan, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang gagawin mo? Sinabi ni Tang Wulan, gusto ko munang pumunta sa Tang Sect, at pagkatapos ay manatili sa aking tiyuhin sandali. Sa aking paglalakbay sa Devil Island, marami akong insights. Gusto kong makita kung maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito, rush sa ikapitong antas ng Saint Craftsman Level Blacksmith. Kung magtagumpay tayo, magkakaroon tayo ng batayan para sa paggawa ng 3-character battle armor sa hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Xinglan, handa ka na ba?
Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, parang isang kakaibang bagay, gayunpaman, ganito ang nararamdaman ko ngayon. Kung gumagana man ito, alam ko lang kung nasubukan ko na ito. Ngunit sa patnubay ng aking tiyuhin, sa tingin ko ay hindi ito dapat maging malaking problema. Kung ang iba pang pang-anim na antas na panday ay makikinig sa kanyang mga salita, mahihimatay sila sa galit. Sinong anim na antas na panday ang nang-ahas na sabihin na wala siyang malaking problema sa pag-atake sa Saint Craftsman? Tanging si Tang Wulan lamang ang nang-ahas na gawin ito. Soul Forging ay hindi napakadaling kumpletuhin. Mas mahirap magbigay ng karunungan sa metal kaysa magbigay ng buhay sa metal. Para makagawa ng battle armor, ang pinakamahalagang bagay sa simula ay ang disenyo, pagkatapos ay ang produksyon, at ang forging ay ang huli. Ngunit pagdating sa high-level battle armor, ang forging ay naging pinakamahalagang bahagi. Dahil sa pag-upgrade ng battle armor, ang unang bagay ay ang pag-upgrade ng material. Ang lahat ay isa pa ring one-word battle armor ngayon, at makakapagtapos lamang sila sa inner courtyard pagkatapos nilang ma-promote sa isang two-word battle armor master. Ang hinaharap na 3-character battle armor ay isang mahalagang tanda kung maaari silang maging isang malakas na henerasyon. Sinabi ni Xinglan, ang iyong mga pangunahing paghahanda ay inihanda para sa amin, ngunit kapag nag-upgrade ng battle armor, kailangan namin ng kooperasyon nating dalawa. Pagkatapos mong bumalik sa loob ng isang buwan, maaari na tayong magsimula. Tumango si Tang Wulan, ito rin ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap na ma-promote sa Saint Craftsman. Kung mayroon kang kakayahang magpanday ng antas ng Saint Craftsman, magiging madali para sa atin na i-upgrade ang 2-character battle armor. Mababawasan din ang pressure sa iyong panig. Oo. Tumango si Xinglan. Bagamat isa na siyang ika-6 na antas na tagagawa, mayroon pa ring malaking agwat mula sa ika-7 antas, at imposibleng mapabuti sa loob ng hindi bababa sa 2 o 3 taon. Kung magagamit ni Tang Wulan ang forging level ng Saint Crafter bilang batayan para makipagtulungan sa kanya sa paggawa ng battle armor, mas mataas ang success rate. Ang susi ay ang kalidad ng battle armor ng lahat ay magiging mas mataas. Ngayong nanalo na ang lahat sa level 50 pataas, oras na para muling gawin ang battle armor. Okay, then let's say goodbye. Pagkaalis ng Soul Guide train station, nagpaalam ang tatlo. Diretso si Tang Wulan kay Tang Men. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta muna sa Tang Sect ay dahil plano niyang pumunta sa Duhuntang upang tingnan kung may mga gawaing kailangang tapusin. Matagal na akong wala, kaya kailangan kong i-report ito. Higit pa rito, higit sa lahat, isa na siyang fighting armor master, ngunit hindi pa niya naitaas ang kanyang fighter level sa Fighting Spirit Hall. Isa pa rin siyang white level fighter ngayon, at sa lakas ng isang one-word armor master, dapat siyang ma-promote sa isang yellow level fighter. Pagdating niya sa punong tanggapan ng Tangmen, biglang naisip ni Tang Wulan ang isang bagay, iyon ay, hindi siya nagsusuot ng fighter costume, at marami sa kanyang mga gamit ay pinigil ng akademya. Kung tutusin, dapat talaga bumalik muna siya sa academy. Pagkatapos ng mahabang pag-alis, nakalimutan ko na ang tungkol dito, kasama ang Soul Communicator, at ang sarili kong mga bihirang metal, na lahat ay nasa akademya. Tila nakalimutan na ng lahat, hindi ko alam kung naalala ito ni XCXC at ng iba pa sa daan. Ngunit dahil nakarating na silang lahat sa Tang Sect, pumasok tayo at tingnan. Sa sandaling pumasok siya, nagulat si Tang Wulan nang makitang marami pang tao sa punong tanggapan ng Tangmen ngayon kaysa dati. Nagmamadali ang lahat sa paglabas-pasok. Dahil hindi siya madalas pumupunta sa Tang Sect, hindi gaanong kilala si Tang Wulan. Naglalakad siya pasulong, at biglang, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Hallmaster Zhao, na may malaking kalbo na ulo at matipunong figura, ay lumabas doon. Siyempre, nakilala siya nitong si Tang Wulan. Nang isama siya ni Wu Changkong, nakita na niya ang isang ito. Hallmaster Zhao. Magalang na sumaludo sa kanya si Tang Wulan. Si Hallmaster Zhao ay pinangalan ng Zhao Song, ang Hallmaster na silitang sa tatlo sa labas ng Tangmen. Bahagyang natigilan si Zhao Song nang makita siya, ikaw ay. Si Tang Wulan ay gumugol ng 3 taon sa Xingluo Empire at nag-retreat mula nang bumalik, kaya't hindi siya nakita ni Zhao Song sa loob ng maraming taon. Siya ay nasa panahon na naman ng pagdadalaga, at ang dating gwapong lalaki ay naging matibay at balingkinitan na binata. Hallmaster Zhao, ito si Tang Wulan. Tang Wulan. Oh, ikaw pala. Sa wakas ay naalala ni Zhao Song kung sino siya, at biglang ngumiti, maraming taon na kitang hindi nakikitang bata, at lahat siya ay matangkad na. Okay, huwag na tayong mag-usap. Pagkasabi ko noon, may gagawin ako. Pumasok ka, nandito si Guo Xiaoshu. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmamadali siyang umalis. Si Guo Xiaoshu ang pinuno ng Duhuntang, ang agarang amo ni Tang Wulan, na nagdala kay Tang Wulan sa Duhuntang sa simula. Nang dumating si Tang Wulan sa Duhuntang, bumukas ang pinto ng Duhuntang, at maraming tao sa loob. Sa paghusga mula sa mga maskara sa mukha, talagang kakaunti ang mga manlalaban sa antas ng Huang at antas ng Purple. At mayroong higit sa isang itim na antas ng manlalaban. Sinuri ni Tang Wulan ang probe. Wala siyang suot na fighter's costume, at nang hindi niya alam kung dapat ba siyang pumasok, napahinto siya ng isang dilaw na antas na manlalaban na nagtaas ng kamay.
Sino ka? Hindi ko alam kung nasa restricted area ang Soul Fighting Hall. Sabi ng Yellow Rank Fighter sa malalim na boses. Sinabi ni Tang Wulan, paumanhin, manlalaban din ako, ngunit hindi ako nagsuot ng fighter costume ngayon. Kaya, manlalaban ka rin. Hindi ka manlalaban kung hindi ka nagsusuot ng damit. Hindi mo alam ang mga patakaran. Umalis ka dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita ng Yellow Level Fighter, nagmamadali siyang pumasok sa Fighting Spirit Hall. Si Tang Wulan ay walang magawa ngayon. Sobrang curious siya sa nangyari. Napakaraming mandirigma ang pupunta sa Hall of Fighting Souls. Tila mayroon ng halos 100 tao, at karamihan sa kanila ay nasa itaas ng yellow level. Pero wala siyang fighter costume, at hindi siya makapasok. Habang siya ay walang magawa na naghahanda para umalis, isang tao ang lumabas sa Fighting Soul Hall. Pulang-pula talaga ang maskara sa mukha niya. Red Contender. Nagulat ang puso ni Tang Wulan. Hindi banggitin ang pagkakita sa kanya, hindi pa niya narinig ang pagkakaroon ng Red Rank Fighter sa Soul Fighting Hall. Sa paghusga mula sa tugma sa pagitan ng antas ng manlalaban at ng kulay ng singsing ng espiritu, ang mga manlalaban sa pulang antas ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa mga manlalaban sa antas ng itim. Binigyan siya ng matinding pressure ng Red Rank Fighter na tila hindi matangkad sa harapan niya. Si Tang Wulan ay nagmamadaling tumabi at tumabi. Ngunit huminto ang Red Level Fighter at naglabas ng malambot na "ha" sa kanyang bibig. Tang Wulan. Nang marinig na tinawag ng kabilang partido ang kanyang pangalan, nagulat din si Tang Wulan, kilala mo ba ako? Sa sandaling itinaas ng pulang manlalaban ang kanyang kamay, itinaas niya ang maskara sa kanyang mukha, ipinakita ang pamilyar na mukha ni Tang Wulan. Hindi ba't si Guo Xiaoshu lang, ang master ng duhuntang? Bigla itong napagtanto ni Tang Wulan, hindi nakakagulat na ang lalaking ito na may pulang maskara ay naging pinuno ng Daohan Hall. Hall Master Guo, hello. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoshu, bakit ka nandito? Nasaan ang costume ng fighter mo? Naku, oo, nabalitaan ko na palaaway ka na at pwede ka nang magpalit ng damit. Tara, isasama kita para mag-upgrade. Sa level ng manlalaban. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad sa gilid ng Fighting Hall work area. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan, at nagtanong sa mahinang boses, Palace Master Guo, bakit mukhang abala ang ating duhuntang? Marahan na bamantong hininga si Guo Xiaoshu, hindi ba tayo maaaring maging abala pagkatapos ng ganoong malaking kaganapan sa Federation? Pagkatapos ng lahat, ang ating Soul Fighting Hall ay palaging inaako ang responsibilidad na protektahan ang Federation. Nagulat si Tang Wulan, ano ang problema? Nagulat na sinabi ni Guo Xiaoshu, hindi mo ba alam? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, kababalik lang namin ng mga kaibigan ko mula sa pagsasanay sa militar ng akademya. Bago kami makapunta sa akademya, pumunta muna kami sa Tang Sect namin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sinulyapan siya ni Guo Xiaoshu at sinabi sa malalim na boses, 10 araw na ang nakalipas, nagkaroon ng pag-atake ng terorista sa Tiandao City, na ikinamatay ng maraming tao. Ang administratibong mansyon ng Tiandao City ay giniba sa lupa. Ayon sa mga pampublikong figure, 1,000 tao ang namatay. Maraming tao, ngunit sa katunayan, higit sa 4,000 katao ang namatay at higit sa 4,000 ang nasugatan. Ha! Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig sa pagkagulat. Heavendao City. Malinaw pa rin niyang naalala, hindi ba dapat ang punong ehekutibo ng Tiandao City ang ama ni Sister Molan? Ang Heavendao City ay dumanas ng pag-atake ng terorista, at napakaraming tao ang namatay. Nasaan ang administrator ng Daocheng noong araw na iyon? Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan. Bamantong hininga si Guo Xiaoshu, namatay ako sa serbisyo. Biglang dumating ang pag-atake, at walang babala. May kabuuang 60 fixed-mounted soul-guided artillery shell na level 5 o mas mataas ang pinasabog sa iba't ibang lugar sa Tiandao City, na nagdulot ng Tiandao City riot. Pagkatapos ay lumitaw ang isang fighter plane na wala saan-saan sa kalangitan ng nakapirming naninirahan sa Tiandao City at bumagsak sa itaas ng opisyal na tirahan ng Tiandao City. Soul-guided artillery shell, na nagdulot ng pinakamalaking casualty sa buong Federation. Now the Federation ay pumasok sa isang estado ng first level na seguridad at nagpadala ng malaking bilang ng mga tauhan upang magsagawa ng masusing investigasyon. Matapos makinig sa mga salita ni Guo Xiaoshu, huminga si Tang Wulan. Ito ay nangyari ng biglaan, at ito ay isang sakuna. Ipinaalala nito sa kanya ang mga ninakaw na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ng North Navy Regiment, at nagmamadaling ikinwento ang kanyang natuklasan sa North Navy Regiment. Nakakunot ang noo ni Guo Xiaoshu habang nakikinig, wala pa kaming natatanggap na balita. Tila hinarang ng militar ang balita. Ang pagnanakaw ng soul-guided artillery shell warehouse ng North Navy Regiment ay malamang na hindi isang kakaibang kaso. Tiyak na magiging isang sakuna kung ang mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay dumb alloy. Sinabi ni Tang Wulan, alam mo ba kung aling organisasyon ang gumagawa nito ngayon? Sinabi ni Guo Xiaoshu, alam ko na ito. Ang Holy Spirit Cult ay nagpahayag ng pananagutan para sa teroristang pag-atake na ito. Naikuyom ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, ito na naman ang turo ng banal na espiritu.
Nakipag-usap siya sa masamang espiritong master sect na ito ng higit sa isang beses, at malapit na siyang mamatay. Sa hindi inaasahan, narinig kong muli ang balita tungkol sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay lalong tumindi ang kulto ng banal na espiritu. Sinabi ni Guo Xiaoshu, sa nakalipas na 6 na buwan, ang Holy Spirit cult ay naglunsad ng maraming pag-atake ng mga terorista ng labis na galit. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi. Sa simula, ang Federation ay nagsikap na sugpuin ang mga bagay-bagay. Ngayon ay napakalaking bagay na ang nangyari. Hindi na mapipigilan. Sa hindi inaasahan, ang tila kalmado sa loob ng Federation ay talagang nasira sa ganitong antas. Nang marinig ang kanyang boses na puno ng kawalang kasiyahan at galit, nagtanong si Tang Wulan, Hallmaster Guo, ibig mong sabihin ng mga pag-atake ng terorista na ito ay may kaugnayan sa Federation mismo. Ngumisi si Guo Xiaoshu, syempre. Ilang masasamang Panginoon ng Espiritu ang maituturo ng banal na Espiritu. Kung wala ang suporta ng mga may kapangyarihan, sa tingin mo ba sila ay maaaring lumago ng napakabilis? Walang alinlangan, may mga behind the scenes. Ewan ko lang. Ang itim na kamay sa likod ng mga eksena ay ang persona ng banal na espiritu, o ang taong kumokontrol sa kanila ng banal na espiritu, dapat na mayroong banal na espiritu. Out as soon as possible, kung hindi, mas magdadala lang ng panic. Ang proseso ng pag-upgrade mula sa white level fighter patungo sa yellow level fighter ay napakasimple. Nagpakita si Tang Wulan ng battle armor, at sa pagpili ng kamay ni Guo Xiaoshu, direkta niyang natapos ang pag-upgrade ng kanyang fighter level at nagsuot ng bagong suit. Pagkatapos ng itim na robe at dilaw na maskara ng yellow level fighter, mas naging komportable siya, at least hindi siya itataboy kapag pumasok siya sa Hall of Fighting Souls. Wulan, sumama ka sa akin. Dinala ni Guo Xiaoshu si Tang Wulan pabalik sa Dauhan Hall. Ngayon ang ating Soul Fighting Hall ay gumawa ng maraming gawain mula sa Federation. Lahat sila ay nakabatay sa ilang mga pahiwatig upang mahanap ang Holy Spirit Cult. Ikaw at ang Holy Spirit Cult ay may karanasan sa labanan. Sa tingin ko ay maaari ka ring sumali sa misyon. Ito ay totoo rin para sa iyo. Isang ehersisyo. Paano? Gusto mo bang sumali sa isang scout team? Hindi nagatubili si Tang Wulan na sabihin, ito ay isang hindi maiiwasang responsibilidad. Kinamumuhian niya ang Holy Spirit Cult hanggang sa kanyang mga buto, hindi pa banggitin na ang Holy Spirit Cult ay nagsagawa ng pag-atake ng terorista at pumatay ng napakaraming tao. Ang pag-alis ng kasamaan ay ang paggawa ng mabuti. Mabilis na natapos ni Guo Xiaoshu ang pag-aayos para kay Tang Wulan at hiniling sa kanya na sumali sa isang 5 tao na pangkat ng pagsisiyasat. Ang pangkat na ito ay pinamumunuan ng isang manlalaban sa antas na kulay lila, kasama siya, at 4 na manlalaban sa dilaw na antas. Ayon sa internal system ng Tangmen Duhuntang, ang purple level fighter ay ang 2-character fight armor master. Ang mga manlalaban sa antas ng dilaw ay kailangang magkaroon ng cultivation base ng isang battle armor master. Kahit na ang bilang ay hindi malaki, ang pagiging epektibo ng labanan ay medyo maganda. Bukod dito, sa sorpresa ni Tang Wulan, dahil sa apurahang sitwasyon, sa pagkakataong ito ang lahat ng mga gawain sa paghahanap para sa Holy Spirit Sect ay binigyan ng dobleng puntos para sa mga mandirigma. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Ang mga puntos ng manlalaban ay maaaring palitan ng iba't ibang mapagkukunan sa Dauhan Hall. Bilang karagdagan sa natatanging kaalaman ng Tang Sect, mayroon ding iba't ibang bihira at magagandang bagay. Halimbawa, ang mga kayamanan ng langit, materyal at lupa na maaaring tabyusan ng mga ordinaryong alagad ng sekta ng Tang ay bihirang makita sa antas ng 10,000 taon o higit pa. Sa pangkalahatan, ang 1,000 taon ay nilimitahan. Ngunit dito sa Duhuntang, ang pinakamalalaking mapagkukunan ng Tang Sect ay puro, at ang mga bagay na maaaring ipagpalit ay napakaraming beses. Siyempre, hindi gagana ang mga ordinaryong punto ng Tang Sect, at kailangan mo ang mga fighter point para ma-redeem ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma ng Dao Soul Hall ang tunay na core ng Tang Sect. Ang pag-atake ni Tang Wulan sa siyam na layer na Golden Dragon King Seal ay wala, ngunit ang mga mapagkukunang kailangan upang atakehin ang selyo ng Golden Dragon King sa hinaharap ay astronomical kahit na nakikita niya ito ngayon. Hindi lamang lahat ng mga kayamanang ito na mahigit 10,000 taong gulang, napakalaki rin ng bilang. Ngunit 3 o 4 ay hindi malulutas. Kahit na siya ay isang panday na malapit sa antas ng Santo Craftsman, nakaramdam siya ng matinding pressure. Kailangan pa niyang magsaka, kaya hindi niya kayang ubusin ang lahat ng kanyang lakas sa pamimiki para sa pera. Walang alinlangan na shortcut ito para makumplito ang misyon ng Tang Sect Fighter. Paano mo mabibitawan ang ganitong uri ng bawal ng dobleng puntos? Si Tang Wulan at ang iba pa ay inatas ang maghanap sa isang abandonadong lugar ng pabrika sa kanlurang suburb ng Tiandao City. Ang pamantayan para sa pagkumpleto ng gawain ay upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa Holy Spirit Cult. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ang banal na espiritu ay pinagmumultuhan ng mga tao. Ang inabandunang pabrika ay ginamit upang makagawa ng mga bihirang metal sa isang napakalaking lugar. Nang maglaon, isang aksidente sa pagsabog ang nagdulot ng pagtagas ng malaking halaga ng mga mapanganib na sangkap at nadumihan ang lupa, kaya ito ay inabandona.
Ang ganitong uri ng polusyon ay mahirap harapin. Hanggang ngayon ay wala pang mabisang plano ang gobyerno kaya laging walang ginagawa ang lupa. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang gawain, nakatanggap din sila ng proteksyon na damit na espesyal na ginagamit upang ihiwalay ang mga nakakapinsalang sangkap. Siyempre, para sa mga masters ng kaluluwa, ang kakayahang labanan ng mga nakakapinsalang sangkap ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang mga manlalaban sa antas ng purple na pinamumunuan nila ay tumayo sa unahan, tumingin sa apat na manlalaban na may dilaw na antas kabilang si Tang Wulan, at sinabing, magsisimula kaagad ang aksyon. Aayusin natin ang liaison device mamaya. Sa aksyon na ito, ang codename ko ay It is Purple 1. Ikaw ay Huang 1, Yellow 2, Yellow 3, at Yellow 4. Habang nagsasalita siya, tinuro niya yung apat na tao. Ang medyo nakakatuwa kay Tang Wulan ay na siya ay itinalagang muli bilang numero 3. May tadhana talaga sa 3. Nagbago lang ito mula sa orihinal na White Sun hanggang sa kasalukuyang Yellow Sun. Magkakilala tayo sandali, isa akong Spirit War Master ng uri ng pag-atake, ikaw naman. Tanong ni Ziyi. Huang Yi, isa akong War Spirit Master ng sensitibong sistema ng pag-atake. Huang daw, ako ay isang hilang War Spirit Master. Babae ang boses, at hindi pa siya masyadong matanda. Ang mga hilang type War Spirit Masters ay maaari lamang magsimulang maging mga upuan at hindi pa sila masyadong matanda, halatang hindi karaniwan. Sinabi ni Tang Wulan, hampasin ang Control System War Spirit Master. Huang Sidao, ako ay isang Defensive War Spirit Master. Matapos makinig sa mga salita ng lahat, tumango si Ziyi bilang kasiyahan. Kahit na ang mga pagkakakilanlan ng mga mandirigma ay pinananatiling lihim din, at ang mga Spirit Master ay hindi dapat magtanong tungkol sa mga kakayahan ng bawat isa, hindi bababa sa ito ay kinakailangan upang malaman kung saan ang direksyon ng lahat ay mahusay sa, at ito ay magiging mas madali upang makipagtulungan. Napakahusay, kung gayon, Huang San, gaano kalayo ang mararating ng iyong kontrol? Sinabi ni Tang Wulan, ang kontrol ng puno ng ubas, mahusay sa paikot-ikot, pagkontrol sa madla. At may tiyak na kapangyarihan sa pag-atake. Ziyi, okay, kung gayon ikaw ang pangunahing Soul Master ng aming pansamantalang koponan. Ako ang magiging palaso. Huang ikaw ang magpapagamot sa likod, at si Huang Yi ang namamahala sa scout. Ang mga pangunahing tauhan ni Huang Si ay protektahan sina Huang at Huang San. Naiintindihan ng lahat. Malinaw. Ang bawat tao ay maaaring maging isang dilaw na antas ng manlalaban, at lahat sila ay mga elite, at ang gawain ay inayos sa pamamagitan ng simpleng komunikasyon. Pumunta ka. Si Ziyi ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at sa isang malaking kaway ng kanyang kamay, ang 5 ay mabilis na lumabas ng Soul Fighting Hall at sumakay sa Soul Guidance Vehicle na espesyal na inihanda ng Tang Sect para sa mga fighters. Ang kotseng gabay ng kaluluwa ng Tang Sect ay kulay asul sa kabuuan, at sinasabing ginuganita nito si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect. Ito ay hindi isang ordinaryong asul. Ito ay may function na nagbabago ng kulay at madaling itago. Bukod dito, ang mga espesyal na sasakyan tulad ng Tangmen ay may maraming iba pang mga function. Dahil si Tang Wulan ay isang white-level fighter dati, hindi pa siya nakakakontak sa high-tech ng mga Tang Sect na ito. Nakita lang niya ang exchange ratio ng Tangmen combat vehicle na ito sa exchange list ng combatant. Hindi ito mura. Ito ay maihahambing sa 1,000 taong gulang na espiritual na nilalang sa pambihirang antas. Si Ziyi ang nagmaneho ng kanyang sarili, at mabilis na ipinadama ni Tang Wulan kay Tang Wulan ang mga benepisyo ng sasakyang panlaban ng Tangmen. Ito ay mabilis at napaka-stable. Nakaupo sa kotse, walang ingay na maririnig. Ang sasakyang panlaban na ito ay may 5 posisyon. Ang lahat ng nakaupo sa loob ay maaaring mag-adjust sa mas komportableng postura. Si Ziyi at Huang Yi ay nakaupo sa harap na hanay, at sina Tang Wulan at Huang Si ay nasa likod na hanay. Matapos umalis sa punong tanggapan ng Tangmen, mabilis na pinaandar ni Ziyi ang sasakyang pang-combat sa highway at dumiretso sa direksyon ng Tiandao City. Sa harap na dulo ng sasakyang panlaban ng Tangmen, mayroong isang logo na may mga karakter na Tang. Sa sandaling makarating ito sa highway, umiilaw ang logo at naglalabas ng parang alarma na tunog. Pagkatapos ay nagulat si Tang Wulan nang malaman na ang takbo ng sasakyang panlaban ng Tangmen ay patuloy na tumaas, at ang bilis ay mas malakas pa kaysa sa Soul Guidance Train. Ang iba pang mga sasakyang ginagabayan ng kaluluwa sa highway ay nagkusa na umiwas, at natural na ibinigay sa kanila ang pinakaloob na daan nang marinig nila ang mga sirena. Pribilehiyo pa ba ito? Bukod dito, maaari bang maging napakabilis ng Soul Guidance Car? Nagulat si Tang Wulan. Bilang isang taong tinatawag na Soul Guidance Train ay palaging magkakaroon ng mga problema, kung mayroong ganoong sasakyan na maaaring maglakbay ng napakabilis at may mga pribilehiyo, kung saan pupunta sa hinaharap ay hindi maaaring maging mas maginhawa. Ziyi, mayroon ba tayong sasakyang panlaban ng Tang Sect na ipinagpalit natin para sa pribilehiyong ito na nagpapahintulot sa iba na umiwas at mapabilis? Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan. Ziyi, anong magagandang bagay ang naiisip mo? Kapag nagsasagawa lamang ng mga espesyal na gawain, ito ay espesyal na inaprubahan ng Zhongmen at iniulat sa Federation.
Kaming Tang sect ay walang anumang mga pribilehyo. Lumalabas na kahit na medyo nabigo si Tang Wulan, ito ay makatwiran pagkatapos na pag-isipan ito. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga mandirigma ng Tang sect ay hindi masyadong maliit. Kung talagang kaya nilang magmaneho ng mga sasakyan na may mga pribilehyo, ang isang masamang sasakyan ay malamang na magdulot ng aksidente sa trapiko. Makatuwiran na magkaroon ng mga pribilehyo dahil sa mga espesyal na gawain. Ziyiye, ngunit hindi ito ganap. Kung mayroon kang mga espesyal na kontribusyon sa Zangmen at sa Federation, maaari kang makakuha ng mga espesyal na badge ng kontribusyon na iginawad ng Federation, at makipagtulungan sa aming mga sasakyang panlaban sa Tangmen, ngunit maaari ka ring magkaroon ng mga pribilehyo. Siyempre, ito ay kinakailangan din. Inilapat. Sa pagkakaalam ko, mayroong ilang mga mandirigma sa pagbabalik, kailangan mong tiyakin kung sino ang nagmamay-ari ng naturang sasakyan. Salamat. Sumang-ayon si Tang Wulan. Ito ay isang magandang bagay. Magtanong bago bumalik. Posible ang ganitong uri ng pribilehyo sa Tang sect, at posible rin ang Shrek Academy. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Tang Wulan na isipin ang kanyang dilaw na mecha. With his current forging ability, dapat talaga itong i-upgrade. Sa organikong baluti, magiging mas madaling kumilos. Napakaraming bagay ang gusto kong gawin. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa ilalim ng maskara. Gusto niya itong sense of fulfillment. Napakahusay ng mga kasanayan sa pagmamaneho ni Zi. Ang Tangmen Combat Vehicle ay nagpatuloy sa mabilis na paglalakbay at pumasok sa lugar ng Tiandao City ng mas mabilis kaysa sa tinatawag na Soul Guidance high-speed na tren. Unti-unting dumidilim ang langit, bumagal ang takbo ng sasakyan, at palabas ng highway, pinaandar ni Ziyi ang sasakyang panlaban ng Tangmen patungo sa lugar ng lungsod ng Tiandao. Kasabay nito, ang sistema ng pagbabalat kayo ng sasakyang panlaban ay nakabukas, kaya mabilis itong naging tulad ng isang ordinaryong sasakyan na hindi gaanong kapansin-pansin. Pagpasok sa lungsod, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting depresyon. Sa magkabilang gilid ng kalsada, makikita niya ang maraming tent at pansamantalang tirahan. Sa kanyang matalas na pandinig, paminsan-minsan ay may naririnig siyang umiiyak. Ang iba't ibang mga Federal Rescue Vehicle ay nasa lahat ng dako. May isip kung anong uri ng sakuna ang dinala ng teroristang pag-ataking ito sa Tiandao City. Ang gayong sinaunang lungsod na umiral ng higit sa 20,000 taon ay nagtiis ng napakabigat na dagok, at ang Holy Spirit Cult ay talagang napupuot. Mataimtim na sinabi ni Ziyi, medyo gamabi na, hindi ba kayo magaling makipaglaban sa gabi? Walang sinabi. Well, pupunta tayo sa abandonadong factory area para maghanap agad. Hindi ko alam kung gaano katagal bago mahanap ang mga clue. Magsimula tayo ng maaga. Huang okay na ba ang katawan mo? Wala akong problema. Sumagot si Huang sa malinaw na boses. Isa siyang hilang spirit master, kaya tinanong ito ni Ziyi. Napatingin si Zi sa car navigation system, pinahit ang manibela, at pinaandar ang sasakyang panlaban ng Tangmen sa isang maliit na kalsada. Walang masyadong sasakyan sa kalsada. Unti-unting lumakas ang takbo ng sasakyan, at mabilis itong tumungo sa labas. Pumikit si Tang Wulan at pumikit para magpahinga. Walang kamalay-malay na pinindot ng kanang kamay ang badge ng Yellow Rank Fighter na nakuha lang sa kanyang dibdib. Ang mismong Yellow Level na Fighter Badge ay may tiyak na epekto sa pagpapabuti ng mental na kapangyarihan, at sa parehong oras ay maaaring magbigay ng maraming mga function ng pagpoposisyon, paghahanap, at maliit na saklaw na radar. Ang laki ay hindi malaki, ngunit ang epekto ay medyo malaki. Mayroon din itong katugmang contact device upang itali ang panloob na impormasyon ng badge. Sa antas ng Huang Rank, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa paggamot mula sa mga nakaraang White Rank Fighters. Kung ang mga white level na mandirigma ay ang reserba, kung gayon ang mga dilaw na antas ng mandirigma ay ang pangunahing kapangyarihang panlaban ng duhuntang. Sa wakas, nang ganap na madilim ang kalangitan, ang sasakyang panlaban ng Tangmen ay nagmaneho patungo sa isang lugar na halatang abandonado pa rin. Mula sa malayo, makikita ang mga anino na nabuo ng mga pabrika. Walang liwanag, madilim at madilim. Pagdating ng sasakyan sa lugar na ito, nakaramdam ako ng lamig sa puso ko. Inihinto ni Zi ang sasakyang panlaban ng Tangmen at Ulong, tingnan ang tagapagbalita. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga badge at isa-isa itong sinuri sa pagkakasunod-sunod ng pagnenumero. Normal ang komunikasyon, bumaba sa kotse. Sabi ni Ziyi, lumabas ang una sa sasakyan at sabay-sabay na pinatay ang lahat ng ilaw. Sunod-sunod na bumaba ng sasakyan ang lahat. Pagkababa ng sasakyan, mas halata ang lamig. Tumingin si Ziyi sa paligid at sinabing, Huang makakasama ka ni Huang Si, Huang Yi, Huang San, at ako. Hatiin natin sa 4 na team at maghiwa-hiwalay at maghanap. Kung may natuklasan, ay report agad. Kung natagpuan ang Evil Soul Master, huwag kang padalos-dalos, batiin mo muna ang iyong mga kasamahan. Tandaan, nauunawaan mo ba ang lahat para sa iyong kaligtasan? Malinaw. Ang lugar ng abandonadong pabrika na ito ay halatang hindi maliit. Bawat isa sa kanila ay may guhit, at inilatag ni Z ang kanyang sariling guhit at hinati ang lugar ng paghahanap dito. Siya mismo ang naghanap sa pinakamalalim na lugar. Aksyon!
Sa sandaling iwagayway ni Zi ang kanyang kamay sa sasakyang panlaban ng Tangmen, at nakita ang isang singsing sa kanyang daliri na kumikislap na ilaw, inilagay niya ang sasakyang panlaban ng Tangmen, at pagkatapos ay tumungo patungo sa inabandunang pabrika. Si Tang Wulan mismo ay mayroon ding storage ring, at ang malaking espasyo sa loob ay maaaring direktang dalhin ang mecha, ngunit nanatili din siya sa akademya bago ang pagsasanay sa militar. Mabilis na bumagsak si Huang Yi sa kadiliman. Sumulyap si Tang Wulan sa kanyang mapa at mabilis na lumipat sa itinalagang direksyon. Nagniningning ang lilang kahulugan sa kanyang mga mata, hindi niya kailangan ng anumang kagamitan sa pag-iilaw, at kitang-kita niya ang nakapaligid na sitwasyon sa tulong ng Purple Magic Pupil. Ang Purple Magic Pupil ay halos kailangan ng Tang Sek para sa mga manlalaban. Hindi sinasadya ni Zi na ipaliwanag na ang lahat ay dapat magsuot ng proteksyon na damit. May tiwala siya sa kanila. Ang bawat tao'y may sandata sa labanan, at ang baluti sa labanan ay mas mahusay kaysa sa anumang damit na proteksyon. Si Tang Wulan ay hindi nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa. Gaano kalakas ang kanyang sariling kadugo na Golden Dragon King, paano makapasok sa kanyang katawan ang mga ordinaryong nakakapinsalang sangkap. Mabilis na sumulong, naramdaman ni Tang Wulan ang lahat sa paligid niya habang siya ay naglalakad, at sabay na binuksan ang micro-radar function sa Yellow Badge. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang miniature radar na ito. Maaari itong makakita ng isang hanay na 100 metro ang lapad, at gawing 3-dimensional na hugis ang lahat sa loob ng 100 metro, na ipinapakita ito sa dagat ng kanyang espiritu. Sinasabing ang disenyo ay inspirasyon ng spirit detection ng spirit eye at spirit ability ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Siyempre, kumpara kay Lingbing Daoluo, ang hanay ng pagtuklas ay mas maliit. Ang miniature radar ay may kasamang heat detection, na partikular na sensitibo sa pagtuklas ng mga buhay na katawan at napakadaling gamitin. Matapos iyon ni Tang Wulan ang radar, nagpatuloy lang siya sa pag-iniksyon ng soul power, at isang 3-dimensional na imahe sa loob ng 100 metro ang lapad ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Sa paligid ay mga sira-sirang pabrika at kagamitan. Sobrang desolated ang pakiramdam. Sa pagsasalita tungkol sa paghahanap, umaasa sa micro-radar, sa katunayan, hanggat ang lugar ng pabrika ay nilakad ng isang beses, ang pangunahing paghahanap ay nakumpleto. Mabilis na nagmarcha si Tang Wulan, at kasabay nito, kinokontrol niya ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa upang aisil ang mga pores at ang kanyang sariling hininga habang siya ay nagmamarcha, bahagyang lumapag, hindi gumagawa ng tunog hanggat maaari. Ang ganitong uri ng diskarte sa pagpigil ay natutunan niya sa Devil Island, mula sa Destroyed Old Demon. Ang pinakamahalagang punto ng pagnanakaw ay upang pigilan ang kaaway na matuklasan ang kanyang sarili. Ang breath-containing technique ng Old Demon Destruction ay napakabanayad, hindi lamang nakakapag-condense ng sariling hininga, ngunit umaasa din sa pagsasanib at kontrol ng kapangyarihan ng kaluluwa at enerhiya ng pagkawasak, kahit na ang sariling temperatura ng katawan ay maaaring maprotektahan. Maaaring maiwasan ang pagtuklas ng mga thermal energy detector. Si Tang Wulan ay maaari na ngayong ituring na nag-a-apply ng kanyang natutunan, kaya kahit na may gumagamit na ngayon ng iba't ibang mga detector upang matukoy siya, hindi niya mahanap ang taong ganap na nagsara ng kanyang hininga at kapangyarihan ng kaluluwa at nagbago ng temperatura ng kanyang katawan. Sinabi ng Old Demon Destruction kay Tang Wulan na iisa lang ang buhay ng isang tao, at anumang oras, dapat niyang gamitin ang kanyang buong pagbabantay upang harapin ang mga posibleng pagbabanta. Dahil kapag nagkamali, natatakot ako na walang posibilidad na magsisi. Dahil patay na ang mga tao. Para sa mga turo ng mga matandang demonyo, napakalinaw na naalala ni Tang Wulan dahil sa iba't ibang pagpapahirap noon. Sa makatuwid, ginamit niya ang breath-containing technique sa oras na ito, at kasabay nito, itinago niya ang kanyang figure hanggat maaari at tahimik na sumulong. Kahit na ang maliit na pagbabago ng enerhiya ng radar sa badge ay itinago ng kanyang kapangyarihang kaluluwa hanggat maaari. Breath restraint technique si Tang Wulan ang pinakamabilis na natutunan sa 7 Shrek Monsters, dahil ang kanyang mental power ang pinakamalakas, at ang spiritual power level ng Lingyuan Realm ay mas makakapagkumpleto ng iba't ibang kontrol na kailangan para sa breath restraint technique. Hindi nagtagal, hinanap ni Tang Wulan ang isang malaking lugar at wala siyang nakita. Marahil dahil sa mga nakakapinsalang sangkap, walang mga ahas, insekto, daga at langgam sa lugar na ito. Ito ay talagang isang patay na katahimikan. Nakumpleto ang paghahanap sa panloob na lugar, ngunit walang natagpuan. Ang boses ni Z ay nanggaling sa communicator sa kanyang tenga. Nakumpleto ang paghahanap sa Eastern District, ngunit walang natagpuan. Sumunod ay si Huang Yi. Pinindot ni Tang Wulan ang communicator at sinabing, natapos ang paghahanap sa West District, ngunit walang nakita. Dumating ang boses ni Huang naghahanap ang Southern District. Purple 1, Yellow 1, Yellow 3, pumunta ka sa Southern District para makipagkita kay Huang 2 at Huang 4, pupunta ako sa North District para maghanap at makipagkita sa iyo. Oo. Bilang kapitan, si Z ay natural na kumuha ng mas maraming trabaho. Ito ang panuntunan sa duhuntang, at lahat ay natural na maipapatupad ito. Si Tang Wulan ay mabilis na lumipat patungo sa Southern District, at hindi nagtagal ay nakita niya sina Huang at Huang Yi na may positioning device ng Yellow Badge. Si Huang Yi ay isang hakbang sa unahan niya.
Palaging magiging mas mabilis ang agile attack type Spirit Master. Mukhang wala lang. Dismayadong sabi ni Huang Yi. Ayon sa mga regulasyon ng misyon na ito, kailangan mong tumuklas ng isang bagay bago makumplito ang misyon. Kung hindi, makakatanggap ka lamang ng isang katlo ng reward. Bahagyang ngumiti si Huang sana makapagdala sa atin ng magandang balita si Ziyi. Oo. Tumanggo lang si Tang Wulan. Sa sandaling ito, bahagyang nakasimangot ang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Bagamat wala siyang nakita sa nakaraang paghahanap, pakiramdam niya ay may mali. Nakipag-away siya sa mga masasamang espiritu ng maraming beses, kasama ang kanyang matalas na pangunawa, na hindi nakikita, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi sa gusaling ito ng pabrika, na naging dahilan para hindi siya komportable. Pagkaraan ng maikling panahon, mabilis na dumating ang isang figure, at ang apat na tanggulan ay walang kamalay-malay na gumawa ng defensive posture, at sabay na tiningnan ang badge. Si Ziachi pala. Commandant si Ziyi at bumagsak sa harap nila, walang nakita. Walang laman ang abandonadong pabrika na ito. Walang tugon mula sa thermal detection. Huang Yi, kung gayon, ano ang gagawin natin? Pumunta dito ng walang bayad. Saglit na nag-isip si Zi, at sinabing, maaari lang. Maaari itong mahinuha mula sa sentido komon na ang Evil Soul Master ay naglunsad ng ganoong kalaking pag-atake ng terorista, at dapat na siya ay umatras noon pa man. Hindi siya mananatili malapit sa Tiandao City. At ang lugar na ito ay hinanap ng militar minsan. Walang nakita. Walang magawa si Huang Hindi nagsalita si Huang Si, ni hindi umimik si Tang Wulan. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Ziyi, okay, bawiin natin. Hindi ako maaaring manatili dito nang walang anumang natuklasan. Napaka maaasahang mag-explore sa pamamagitan ng badge ng manlalaban. Ang miniature radar ng badge ay walang mahanap. Kahit na magstay ulit sila dito, mahirap maghanap ng kahit ano. Bumalik ka na lang muna. Sa sandaling ito, biglang may narinig na mahinang sigaw. Sabay-sabay na reaksyon ng 5 tao, at agad na tumingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang sigaw. Sa madilim na gabing ito, sa abandonadong pabrika na ito, bigla akong nakarinig ng iyak, na agad namang nagparamdam sa kanilang lahat na nakatayo sila sa likuran. Si Tang Wulan ang pinakakalmado. Sa Devil Island, mas marami siyang nakitang kakaiba kaysa dito. WHO. Malakas na sigaw ni Z, at sabay na binuksan ang miniature radar ng kanyang fighter badge. Ngunit ang ikinagulat niya ay sa kanyang miniature radar na may detection range na higit sa 300 metro, wala siyang nakitang mga nabubuhay na nilalang. Nanatili ang sigaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan habang malabo siyang nag-iisip ng kung ano. Kaagad pagkatapos, ang buong paligid ay biglang lumuha, na para bang hindi mabilang na mga tao ang umiiyak. Umalangaw-ngaw ang mga iyak, at maging ang mga nakapaligid na pabrika ay tila naging abnormal. Ilang saglit, tila nabuhay ang lahat ng mga naiwan na kagamitan, na marahang umiindayog. Mag-ingat kayong lahat. Sumigaw si Z sa malalim na boses, at sabay na pinakawala ng kanyang martial soul. Isang buong 7 bilog ng spirit ring ang bumangon mula sa kanyang mga paa, at siya ay isang 7-ring soul saint level powerhouse. Walang alinlangan, ang Soul Fighting Hall ay napakaingat sa pag-aayos ng mga gawain. Ang bawat manlalaban ay ang pinakamahalaga sa Tang Sect at Soul Fighting Hall. Sa makatuwid, kahit na isa lamang itong search group, nilagyan din ito ng 7-ring Soul Saint level Battle Armor Master. Ang 7-ring Soul Saint kasama ang 2-character Battle Armor ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng lakas ng ordinaryong antas ng title Daolo sa nakaraan, at madali niyang harapin ang karamihan sa mga panganib. Inilabas din ni Huang Yi, Huang at Huang Si ang kanilang martial spirits, na lahat ay 5-ring cultivation base. Si Huang Si ay umatras sa likuran, na nakaharap kay Huang sina Huang Yi at Tang Wulan ay nasa magkabilang gilid, at si Ziyi ay nasa harapan. Bumubuo ng karaniwang cross-battle formation. Naglabas din si Tang Wulan ng isang bilog ng mga spirit ring, 2 dilaw at 3 lila. Ang 5 spirit ring ay mukhang walang pinagkaiba sa iba pang 3 dilaw na ranggo na manlalaban. Magbalat kayo ka. Sa madaling salita, ito ay ang Spirit Ring Camouflage Technique. Mula sa Nightmare Daoluo. Ang pinakadirektang paraan para makilala ng mga Soul Master ang kanilang lakas sa isa't isa ay ang tingnan ang bilang at kulay ng Soul Ring ng isa't isa. Ang iba't ibang kulay ay kumakatawan sa iba't ibang taon ng paglilinang. Kasabay nito, ang Spirit Ring din ang pinakamadaling ilantad ang lakas ng isang Spirit Master. Bilang tugon dito, itinuro ng matandang bangungot na demonyo si Tang Wulan ng isang diskarte sa pagbabalat kayo, na nagdistort sa paningin ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasanib at kontrol ng mental na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng pagkawasak. Sa madaling salita, binago nito ang liwanag na sinasalamin ng liwanag ng sarili niyang soul ring. Sa gayon ay binabago ang kulay ng singsing ng kaluluwa na nakikita sa paningin ng iba. Bagaman ang pamamaraang ito ng pagbabalat kayo ay walang aktwal na epekto ng labanan, ito ay napaka-praktikal. Lalo na pagkatapos magkaroon si Tang Wulan ng kahangahangang Green Golden Soul Ring ng anak ng kalikasan, ang pagrenta ng camouflage technique ay mas epektibo. At least mukha na siyang ordinaryong Spirit Master ngayon.
Ang sigaw ay naging mas mahigpit, at ito ay nanlalamig sa aking mga tainga. Malamig na sinabi ni Ziyi, magpanggap na isang Diyos, lumabas ka. Gaya ng sinabi niya, itinutok niya ang kanyang kanang kamay sa hangin, at walang activation ng spirit ring sa kanyang katawan, at isang ulap ng puting liwanag ang lumulubog na. Ang puting liwanag na kumpol ay nakondense ng hindi nag-disperse, at ito ay biglang sumabog nang ito ay dumiretso sa taas na 50 metro, na naging isang bilog ng puting halo, na nagpapakita ng mga subtleties ng nakapalibot na lupa. Isang malakas na kakayahan sa pagkontrol ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang puso ni Tang Wulan ay nabigla, at siya ay tunay na isang manlalaban sa antas ng purple. Malinaw na na-activate siya ng soul power ng Zuan Tiangong na kinokontrol niya, na nagligtas sa soul power kumpara sa paggamit ng soul ability, at nagpatugtog din ng lighting effect. Mukhang medyo malaki ang momentum, pero minimal lang ang natupok na soul power. Walang anumang bagay sa lupa, at sa loob ng kanilang larangan ng paningin, kahit na sa pamamagitan ng purple magic pupil, wala silang nakitang mali. Same time na sinabi ni Ziyi, sumunod ka sa akin. Habang nagsasalita ay mabilis siyang naglakad patungo sa labas. Walang alinlangan, ang kakaibang pagbabagong ito ay nangyari sa loob ng pabrika, at kailangan nilang umalis dito bago sila makatugon ng mas mahusay. Muling tumunog ang sigaw, at ang hangin sa paligid ay nagsimulang maging madilim at malamig. Nang si Ziyi at ang apat na dilaw na antas na mandirigma ay gustong umalis muna sa lugar ng pabrika, biglang nagsimulang umikot ang paligid, at hindi na posible na makilala ang direksyon. Ang bawat tao ay may pakiramdam ng pag-ikot sa buong mundo. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot at mental pressure ay biglang lumundag na parang tubig. Higit sa lahat, hanggang ngayon, hindi pa nila nahahanap kung nasaan ang kalaban. Mataimtim na sinabi ni Ziyi, ang ilusyon ng kaisipan ay maaaring isang kaaway na mahusay sa mga kakayahan sa pag-iisip. Hindi makontak ang punong tanggapan. Mangyaring mag-ingat na huwag maghiwalay. Sa sandaling ito, nalaman niyang may isang baging na nakapulupot sa kanyang baywang, at hindi namamalayang lumingon ang kanyang ulo upang tingnan at nakita ang kilos ni Tang Wulan. Sa ilusyon, ang pinakakinatatakutan ay ang mawalan ng ugnayan sa isa't isa matapos sa pilitang paghiwalayin ng kalaban. Inilabas ni Tang Wulan ang Blue Silver Emperor sa tamang oras upang malutas ang problemang ito. Lalong lumakas ang iyak, at ang ilusyon sa paligid ay parang umiikot na parol. Sinubukan ni Ziyi ang pag-atake, ngunit ang kanyang pag-atake ay nahulog sa ilusyon at naglaho na parang putik na baka sa dagat. Si Ziyi ay hindi na kumilos ng padalos-dalos, at nahulog sa malaking kaharian ng pantasya ng kalaban. Ang kanyang puso ay nahulog na sa ilalim sa oras na ito. Ang ilusyon sa hanay na ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring ilabas ng mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu, ito ay umiiral na tulad ng isang kaharian. Sa nasasakupan ng kalaban, mas mahirap ang sumugod palabas. Bukod dito, ang kabilang partido ay tila hinarangan ang kanilang mga kakayahan sa komunikasyon sa isang nakatarget na paraan, at hindi nakipag-ugnayan sa punong tanggapan at mga reinforcement. Sa sandaling ito, ang boses ni Tang Wulan ay nagmula sa tainga ni Ziyi. Ziyi, ako si Huang San, mayroon akong paraan para pansamantalang lutisin ang ilusyon. Kapag nalutas ko ang ilusyon, ilalabas mo kami sa pinakamabilis na bilis. Okay. Hindi nagtanong kay Tang Wulan kung paano lulutasin ang ilusyon. Sa oras na ito, ang matatag na kaisipan ng mga mandirigma ng Tang sect ay walang alinlangan na nakikita. Ang boses ni Tang Wulan ay tumunog din sa pandinig ng ilang iba pang mga partner ng sabay. Sa sumunod na sandali, bumulong siya, 3, 2, 1. Sa tatlong countdown, humigpit ang katawan ng lahat. Kaagad pagkatapos, bumagsak ang katawan ni Tang Wulan. Ang 5 bilog ng spirit ring sa kanyang katawan ay tila hindi nagbago, ngunit sa katunayan ay lumipat sila sa 4 na bilog ng dugong aura ng Golden Dragon King. Isang nakakatakot na dagandong ang umalangaw-ngaw, na tinakpan ng lahat ng pag-iyak sa isang iglap. Ang nakakatakot na dagandong ay nakakabingi, isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang tila tumaas sa langit, ang nakapalibot na ilusyon ay biglang nabasag na parang mga bula, at ang pabrika ay tila bumalik sa normal sa isang iglap. Hindi na kailangang magsalita pa si Tang Wulan, bumangon na si Ziyi, at kasabay nito ay hinihila niya ang Blue Silver Emperor sa kanyang katawan gamit ang 2 kamay, umaasa sa cultivation base ng 7-ring Soul Saint level, na nagtutulak sa 4 na Tang Wulan na tumalon ng sabay. Mabilis na sumugod patungo sa labas. Malinaw, ang biglaang pagbabagong ito ay lampas sa inaasahan ng kaaway na nagtatago sa dilim. Napakabilis ng kanilang bilis na malapit na silang sumugod palabas ng pabrika. Isang sigaw ng kaawa-awang sigaw ang biglang tumunog. Bago pa sila magmadaling lumabas ng pabrika, isang malaking ulo ang biglang lumabas sa lupa. Ang ulo ay 10 metro ang taas, at ang mga mata ng bungo ay berdeng apoy. Isang bibig at isang malaking berdeng apoy ang tumakip sa 5 Tang Wulan. Walang nasusunog na sensasyon, ngunit ang 5 tao ay nakaramdam ng matinding kilati mula sa kanilang mga kaluluwa ng sabay. Para bang sa sandaling iyon, nag-aalab ang apoy ng kaluluwa sa kanilang isipan. Ano ito? Si Ziyi ay umungol, at ang lilang liwanag ay tumama sa kanyang mga mata, na naging sukdulan ang purple magic pupil.
Kasabay nito, ang mga piraso ng battle armor ay mabilis na tumalikod mula sa kanya, at ang isang pares ng mga pakpak ay kumalat sa kanyang likuran, na humaharang sa harap lahat ng berdeng apoy. Pinuprotektahan ang 4 na tao sa likod niya. Isang mahinang ugong ang sumunod, ang mga yapak ni Ziyi ay nagsuray-suray, at ang tana panglaban na armor na nagkatikip sa kanyang buong katawan ay talagang nahawahan ng lilang apoy. Sumigaw si Huang Erjiao, at isang puting apoy ang bumagsak kay Ziyi, espiritual na pagpapagaling. Ang kanyang paghatol ay napakatumpak, at ang berdeng apoy na ito ay walang alinlangan na direktang umaatake sa dagat ng espiritu. Oo naman, ang berdeng apoy sa katawan ni Ziyi ay bumaba ng ilang puntos. Gayunpaman, ang mga apoy na lumabas mula sa malaking bungo na iyon ay kumalat mula sa lahat ng direksyon, na direktang sumasakop sa lahat ng ito. Si Huang Si ay sumigaw ng mahina, ang ika-4 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagliliwanag, at isang pabilog na kalasag ang umikot palabas. Matapos lumitaw ang kalasag, natatakpan ito ng isang layer ng kakaibang mga piraso ng baluti, na mabilis na nagkalat at naging isa. Ang kalasag ay nagbabantay sa lahat ng nasa loob. Kasabay nito, ang sariling battle armor ng bawat isa ay inilagay upang madagdagan ang kanilang depensa. Nagpakawala si Zi ng Dagandong sa isang bibig, at ang pang-anim na espiritong singsing sa kanyang katawan ay nagningning. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay alam na ng lahat kung ano ang kanyang martial soul. Sinamahan ng isang malakas na pangalan, isang lilang higanteng agila ang bumangon sa himpapawid, ibinuka ang mga pakpak nito sa himpapawid, at mabangis na pumutok pasulong. Ang Purple Energy Storm ay agad na tumawid sa hanay na 100 metro sa unahan. Purple Jade Condor, isang napakalakas na lumilipad na soul beast. Sa oras na ito, ipinakita ni Zi ang kanyang ika-6 na kakayahan sa kaluluwa, si Shenying Chanwo. Si Shenying Chanwo ay makakapaglabas ng Purple Jade Storm. Ang bagyong ito ng mental at pisikal na pag-atake ay nagpapakita ng isang saklaw na pag-atake, na maaaring umatake sa malawak na hanay ng mga kaaway ng sabay-sabay. Ang lilang bagyo at ang berdeng apoy ng malaking kalansay ay nagtama, ngunit bahagya nilang naharangan ng apoy at hindi na makakaapekto sa lahat, at hindi makapaglansad ng ganting atake. Sa sandaling ito, naunawaan ng lahat na ang lakas ng pagharang sa kanilang mga kaaway ay higit sa kanila. Nahulog na sila sa ganoong kawalan bago pa man ito nakita ng mga tao. Sa sandaling ito, sa 5 mandirigma, si Tang Wulan ang pinakakol. Ang pagkakaroon ng napakaraming karanasan sa Devil's Island, siya ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng pag-iisip lamang. Sa walang pagmamadali, nang nilabanan ni Ziyi at Huang Si ang pag-atake ng isa, maingat na pinagmasdan ni Tang Wulan ang malaking bungo. Natuklasan niya na nang ang malaking bungo ay nagluwa ng berdeng apoy, sa ilalim ng bungo, tila may isang bilog ng napakahinang berdeng halo na nagtatagpo sa direksyon nito, na para bang may sinisipsip ito mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, mas napatunayan ang hula ni Tang Wulan. Muling nagningning ang ikatlong halo, at muling tumunog ang dagandong ng gintong dragon. Bahagyang umindayog ang berdeng apoy mula sa bibig ng bungo, at tila hindi ito humihina, ngunit kung titingnang mabuti, makikita mo na ang mapusyaw na berdeng halo na nakalap patungo dito sa lupa ay nawala sa pagkabigla ng dagandong ng gintong dragon. Sa sandaling ito, biglang tumalon si Tang Wulan mula sa gilid, isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang kanang kamay, at ang gintong sibat ng dragon ay nahulog sa kanyang palad. Ang nakasisilaw na gininto ang liwanag ay sumabog mula sa kanya, at walang pag-aalinlangan, ikanaway niya ang kanyang braso, ang gintong sibat ng dragon ay naging gininto ang malamig na kuryente, at direktang bumaril sa gitna ng noo ng bungo. Mula sa paglulunsad ng Golden Dragon Eightengal hanggang sa paghagis ng Golden Dragon Spear, ang buong proseso ay 2 blink lang. Ang higanteng bungo ay halatang naapektuhan din ng dagandong ng gintong dragon, at ang gintong sibat ng dragon ay nasa harap ng noo nito. Isang layer ng berdeng maskara ang lumitaw, ngunit nang mahawakan nito ang dulo ng gintong dragon na sibat, ang berdeng maskara ay agad na tumagos, at ang gininto ang dragon na sibat ay kumislap. Pagbutas, pagbubutas, at paglunok, ito ang 3 pangunahing katangian ng Golden Dragon Spear. Sa bawat oras na ang Golden Dragon King Seal ni Tang Wulan ay lumampas sa isang level, ang kanyang kontrol at pag-unawa sa Golden Dragon Spear ay tataas ng isang level. Pagkatapos ang malaking ulo ng bungo ay hinayla ng gintong dragon na sibat, at ito ay direktang itinulak ng puwersa upang bumagsak paatras. Sumabog din sa hangin ang berdeng apoy sa kanyang bibig. Isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog mula kay Tang Wulan na pumailanglang sa hangin, at isang gintong liwanag at anino ang lumitaw sa hangin, at lumipad ang gintong dragon. Matapos ihagis ni Tang Wulan ang gintong sibat ng dragon, agad niyang hinimok ang gintong dragon na lumipad, at dumiretso siya sa gilid ng malaking bungo at iniwas ang kanyang kanang kamay ng marahas. 5-7 metrong haba na madilim na gininto ang talam na ilaw ang kumikislap, marahas na tumama sa malaking bungo mula sa gilid. Sumunod ang malupit na paghagod at pagkabasag. Ilang sandali, lumipad ang berdeng ilaw sa lahat ng direksyon, at hindi mabilang na apoy ang sumabog sa liwanag. Pinag-krus ni Tang Wulan ang kanyang mga braso sa kanyang harapan, tinakpan ang kanyang katawan ng gintong halo, at bumagsak sa lupa.
Kasabay nito, sa paggalaw ng kanyang kanang kamay, isang gintong kinang ang lumipad pabalik at nahulog sa kamay, na talagang ang gintong sibat ng dragon na gumawa ng isang kahangahangang tagumpay. Huwag pag-usapan ang Yellow 1, Yellow 2, at Yellow 4, kahit Purple 1, nakatulala na sila sa mga oras na ito. Ang buong proseso ni Tang Wulan mula sa pagsabog hanggang sa pagbasag ng bungo ay ilang paghinga lamang. Ang bungo na nagdulot sa kanila ng matinding kaguluhan ay wasak na basag. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bilasan mo. Sigaw ni Tang Wulan, na nagpagising sa lahat. Nagmamadali ang lahat at nagmadaling lumabas ng factory area kasama niya. Kakaibang sabihin, ang nakakatakot na presyon ay nawala ng walang bakas pagkatapos umalis sa lugar ng pabrika. Walang kalaban na humahabol sa kanya mula sa likuran. Isa-isang iwinagayway ni Z ang kanyang kamay, at lumipad palabas ang Tangmen Combat Vehicle. Tumalon siya at naunang sumakay sa sasakyan, at sunod-sunod na sumakay ang lahat. Ang throttle ay tumama sa ibaba sa isang iglap, na nagtutulak sa kanila na lumipad palabas na parang kidlat, sprinteng patungo sa orihinal na kalsada. Lugar ng pabrika. Tahimik na lumitaw ang isang figure sa di kalayuan, na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40, na may 7 spirit ring ng 2 dilaw, 2 lila, at 3 itim na nagniningning sa kanyang katawan. Hawak niya ang isang itim na tungkod sa kanyang kanang kamay, at sa tungkod ay may isang bola ng liwanag na nabuo ng berdeng manipis na ulap. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay mukhang napakapangit at madilim. Nasira nito ang aking demon devouring skeleton. Natatakot ako na ang mga tao mula sa Tang sect ay malapit nang dumating. Anuman ang iba pang mga bagay, agad nating kukunin ang lahat ng mga kaluluwang maaaring kolektahin, at aalis tayo kaagad. Oo. Ang isang malaking bilang ng mga makakapal na bungo ay lumipad sa paligid, at ang mga berdeng apoy ay kumikislap sa mga mata ng bawat bungo, ngunit ang mga bungo na ito ay mas maliit, at sila ay mabilis na lumipad patungo sa paligid. Pumunta ka. Ang sasakyang panlaban ng Tangmen ay nagmamaneho ng napakabilis, at ang mga sandata ng labanan sa katawan ng lahat ay kumikislap na may isang daloy ng liwanag, umatras sa katawan at nawala. Hindi napigilan ni Huang Si na tumingin kay Tang Wulan na nagtataka, Huang San, paano mo ito nagawa? Ngayon lang, napakagwapo nito. Sa totoo lang, pinasabog niya ang kalansay. Oh Diyos ko! Napakagwapo mo! Kamangha-mangha. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ako magaling, kundi ang kalansay ay hindi kasing lakas ng iniisip mo. Katatapos lang magulat ni Z sa punong tanggapan sa oras na ito. Pagkatapos umalis sa lugar ng pabrika, naging normal kaagad ang komunikasyon. Nang marinig ang sinabi ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang tumalikod at magtanong kay Tang Wulan, sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon? Sinabi ni Tang Wulan, nang lumitaw ang mga iyak na iyon sa oras na iyon. Wala kaming nakitang anumang bakas ng sinuman, ibig sabihin, ang mga pag-iyak ay hindi gawa ng mga buhay na katawan. Hindi nagtagal, nakakita lang ako ng ilang kakaibang sitwasyon. Sa makatuwid, matapang kong hinulaan na ang mga sigaw na iyon ay nagmula sa sama ng loob, ang sama ng loob na espiritu sa pabrika na ito. Ayon sa aming misyon, ang target na pabrika kung saan namin ginampanan ang misyon sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng malaking aksidente at ang pagtagas ng mga mapanganib na materyales, at maraming tao ang tiyak na mamamatay. Pagkatapos, ang mga taong ito na namatay ng walang kabuluhan ay maaaring bumuo ng mga sama ng loob na espiritu. Ang mga masasamang espiritong ito ay nakabatay dito. Dapat ay nawala sila ng natural, ngunit kung sila ay haharapin sa loob ng mahabang panahon, ang isang masamang espiritu, sila ay maaaring haharapin sa loob ng mahabang panahon. Sa makatuwid, kapag hindi natin mahanap ang pinanggalingan ng sigaw, pagkatapos ay buong tapang kong hinuhusgahan na ito ay ang sama ng loob na espiritu. Lumalabas na ang sama ng loob na espiritu ng mga taong namatay sa pabrika. Ang ilusyon pagkatapos noon ay dapat ding dulot ng mga sama ng loob na espiritong iyon. Ang pagkontrol sa sama ng loob na espiritu ay halatang nangangailangan ng kapangyarihan ng pag-iisip, at ito ay isang napakalaking kapangyarihan sa pag-iisip. Mayroon tayong mga kaaway na hindi alam kung saan sila nagtatago. Kung gusto nating makawala sa pagkubkob, kailangan muna nating lutisin ang kontrol ng kaaway sa nagagalit na espiritu, kaya't ginagamit ko ang sa tunog na kakayahan ng espiritong iyon, sa dagandong, ang sound wave at ang dalawahang pagkabigla ng espiritu upang talagang mawalan tayo ng kontrol para lerusin ang oras. Ang malaking bungo ay may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit sa oras na iyon, napansin ko na mayroong maraming halo na nagtatagpo sa ilalim nito, na katulad ng espiritu ng Wraith na natakot sa amin noon kaya't muli kong nahulaan na ang pinagmumulan ng enerhiya ng higanteng bungo ay ang Wraith spirit sa pabrika, kung gayon, ang kalaban na nakatago sa kadiliman ay malamang na hindi siya ganoon kalakas-malakas. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Tang Wulan, hindi ganoon kalakas sa sarili, kaya natural na kulang sa depensa ang mga kalansay na pinakawalan niya. Sinamantala ko ito para umatake, at sigurado, pinutol ko ang pagpasok ng sama ng loob na espiritu at pagkatapos ay winasak ko ito. Ibinagsak ko ito. Pagkatapos naming magmadaling lumabas, walang sumulpot na mga sundalong humahabol, na talagang hindi nakumpirma ng kaaway ang aking hula sa kadiliman. Huwag tayong maging kalaban. Matapos makinig sa pagsusuri ni Tang Wulan, biglang tumahimik ang loob ng sasakyang panlaban ng Tangmen.
Sa mahabang panahon, si Ziechi habang nagmamaneho ay dahan-daang nagsabi, talaga bang pumapasok ka sa isang pabrika sa amin? Pagkasabi niya nito ay may bitterness sa boses niya. Siya ang kapitan ng paglalakbay na ito, ngunit nang mapaharap sa panganib, nabigo siyang matuklasan ang tunay na layunin ng kaaway at hatulan ng sitwasyon noong panahong iyon. Kung hindi dahil sa tamang paghuhusga ni Tang Wulan, at sa kritikal na sandali, babaguhin niya ang tubig. Malamang ay nakulong na sila doon. Si Huang Yi, Huang at Huang Si ay tumingin lahat kay Tang Wulan na parang mga halimaw. Ang kapangyarihan ng labanan ay isang aspeto, ang kakayahang analitikal na ito ay talagang nakakatakot. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, ngunit nakaramdam siya ng kaunting hindi pagsang-ayon. Pakiramdam niya ay normal lang ang kanyang ginawa. Bakit gulat na gulat itong mga kasama? Siyempre hindi niya alam na after ng series of special training sa Devil Island, naging iba na siya sa dati, maging observation ability, adaptability, decisiveness, at iba pa. Ang lahat ay higit pa sa antas ng mga ordinaryong tao, maging ang Tangsek fighters ay pareho. Ang hindi sinasadyang pagpapakita ng kadakilaan ay sapat na upang mabigla ang mga kasama sa paligid niya. Matapos magmaneho ang Tangmen combat vehicle sa lungsod, huminto ito at naghintay sa pagdating ng mga reinforcement. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na lumitaw ang dalawang itim na antas ng mandirigma. Nagkaroon sila ng maikling palitan ni Ziyi, at sinabi ni Zi ang hatol ni Tang Wulan. Hindi niya nakuha ang mga merito, at inilarawan niya ang sitwasyon noong panahong iyon sa praktikal at makatutuhanang paraan. Matapos ang dalawang black level na mandirigma ay tumingin kay Tang Wulan ng may pagsang-ayon, agad silang nawala sa gabi. Bakit tayo pupunta ngayon? Ziyi. Tanong ni Huang Yi kay Ziyi. Ziyi, maghintay ka rito. Maghintay hanggang lumabas ang mga resulta at pagkatapos ay bumalik. Kasabay nito, masisiguro natin kung natapos na natin ang gawain. Maaari kang magpahinga saglit sa kotse kapag pagod ka, at ako ay duty. Habang siya ay nabigla sa kakayahan ni Tang Wulan, ang kanyang puso ay puno rin ng pagkakasala. Kung hindi dahil sa pagsusumikap ni Tang Wulan na ibaling ang alon. Natatakot ako na malaki ang mawawala sa kanila sa pagkakataong ito, at malamang na mapuksa ang buong hukbo. Kung ganoon nga ang kaso, bilang pinuno ng pangkat, hindi niya maaaring iwasan ang sisihin. Lumakad si Tang Wulan kay Ziyi, may gustong sabihin, ngunit umiling si Ziyi, okay lang, huwag mo akong i-comfort. Napakaswerte ko na magkaroon ako ng mga kasama sa koponan na tulad mo. At the same time, na-realize ko na nakikipaglaban ako sa Evil Spirit Master. Marami pa tayong pagkukulang sa daan papuntang China. Pagkatapos kong bumalik, susubukan kong bawiin ang mga pagkukulang na ito. Binigyan siya ni Tang Wulan ng thumbs up, isa talaga siyang kalaban. Maraming dahilan kung bakit ang tugon ni Ziyi sa hindi kasiya siyang sitwasyon ngayon ay ang isa ay masyadong biglaan, at ang isa ay dahil hindi niya naiintindihan ang Evil Spirit Master. Bilang karagdagan, ito ay hindi sapat na kalmado. Mayroon ding kakulangan ng karanasan laban sa mga Panginoon ng masasamang espiritu. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang sariling kahusayan. May mahabang paraan upang labanan ang masamang espiritu na Panginoon. Ang pagganap ni Tang Wulan ay hindi maliit na kasabikan para sa kanya, ngunit hanggat siya ay nabubuhay pa, ang manlalaban ay tiyak na patuloy na bubuti. Lumapit lahat sina Huang Yi, Huang at Huang Si at nagpasalamat kay Tang Wulan. Ang sitwasyon sa pabrika ay hindi malinaw, at ang lahat ay walang iniisip na pahinga, kaya maaari lamang silang maghintay dito ng tahimik. Hanggang madaling araw na lang bumalik ang dalawang black level fighters at nagdala ng balita. Umalis na ang lahat ng masasamang espiritu sa pabrika, at tama ang hatol ni Tang Wulan. Ginamit talaga ng mga masasamang espiritu doon ang mga masasamang espiritu sa pabrika. Kasabay nito, mayroong isang altar na malalim sa lupa sa ibaba ng pabrika. Mula sa paggamit ng altar. Hindi lamang ang mga sama ng loob na espiritu sa pabrika ang isinakripisyo, kundi maging ang mga kaluluwa ng mga taong namatay sa teroristang pag-atake na ito ay pinamunuan ng mga masasamang espiritu na iyon sa pamamagitan ng altar upang isakripisyo. Ang balitang ito ay nagpabigat sa pakiramdam ng lahat, at kasabay nito, inanunsyo din ng dalawang itim na rank fighters na natapos na ang kanilang misyon. Dahil sa namumukod tanging pagganap ni Tang Wulan sa pagtatapos ng misyon, nanalo si Tang Wulan sa kalahati ng lahat ng mga gantimpala para sa misyon na ito, at ang natitirang 4 na tao ay hinati. Walang paraan upang maging mahinhin, ang mas mataas na antas ng mandirigma ay nagpasya, at ang mas mababang antas ay maaari lamang sumunod. Bukod dito, kumbinsido din ang 4 na miyembro ng Ziyi. Sa orihinal, ang gawaing ito ay magdoble ng ilang puntos, kasama ang kalahati nito ng mag-isa, tiyak na gagantimpalaan si Tang Wulan. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay nagdulot din ng anino sa kanyang puso, dahil malinaw niyang nakita ang rampant ismo ng banal na espiritu. Sa lakas ng Federation, ito ay talagang walang magawa laban sa Holy Spirit Cult. Matagal nang nangyayari ang pag-atake. Sa totoo lang, hindi ko pa natagpuan ang pangunahing puwersa ng banal na espiritu upang ituro ang pagkilos na ito. Sa pagkakataong ito ay nakakuha na rin ako ng ilang mga pahiwatig, ngunit ang Panginoon ng masamang espiritu ay tahimik na umalis. Kung walang tutulong sa kanila, walang maniniwala.
Ang panloob na mga daluyan ng banal na espiritu ay ganap na nakakatakot. Si Ziyi ang nagmaneho ng Tangmen combat vehicle pabalik sa Shrek City, ipinasa ang gawain at natanggap ang mga puntos, ang pansamantalang pangkat na ito ay nabuwag din. Hindi na tinanggap ni Tang Wulan ang gawain, ngunit direktang bumalik sa akademya. Bumalik ka at kumuha ka muna ng mga gamit mo. Pagkatapos ay binalak niyang pumunta sa Tiandao City at pumunta sa Tio. Sa pagkumpleto ng misyon sa pagkakataong ito, nalaman na niya na ang Blacksmiths Association ay hindi naapektuhan ng Big Bang, at ito ay isang pagpapala sa kasawian. Ang lahat ay pareho para sa Shrek Academy, bumalik si Tang Wulan sa panloob na patio at unang pumunta sa Sigad Island upang magulat. Bago siya dumaong sa Sigad Island, nagulat siya nang makita ang isang taong nakatayo sa dalampasigan ng Sigad Island. Nakasuot siya ng puti, nakatayo na nakataas ang mga kamay, ang gwapo niyang mukha na may halong lamig. Nang makita si Tang Wulan na papalapit, hindi siya nagpakita ng anumang sorpresa, sa halip ay kumaway sa kanya. Bahagyang inilagay ni Tang Wulan ang kanyang mga daliri sa tubig, kinokontrol ang kanyang katawan na bumagsak ng matatag sa pampang, at pagkatapos ay agad na yumuko ng may paggalang at sumaludo, "Old Yun." Oo, ang naghihintay sa baybayin ay walang iba, kundi ang kontemporaryong Sigad Pavilion Master ng Shrek Academy, si Qing Tian Daoluo Yunming. Bahagyang tumanggo si Yunming sa kanya, "Sumama ka sa akin." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa loob ng Sigad Island. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan. Sa ibabaw, mukhang hindi ganoon kabilis maglakad si Yunming, ngunit kinailangan ni Tang Wulan na tumakbo ng buong lakas upang makasabay sa kanya. Ang Sigad Island ay hindi masyadong malaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan siya ni Tang Wulan sa Sigad Pavilion. Pagpasok sa Sigad Pavilion, hindi huminto si Yunming sa bulwagan, ngunit umakyat sa hagdan. Sumunod si Tang Wulan sa kanyang likuran, tinitingnan ang lahat sa paligid niya nang may pagtataka. Tiyak na hindi siya pamilyar sa Poseidon Pavilion, ngunit napaka-curious niya tungkol dito. Mukhang hindi masyadong malaki ang lugar na ito. Ang bahay na gawa sa kahoy na itinayo sa gintong puno ay isa sa mga pinaka-autoridad na lugar sa buong Daoluo Continent. Dinala ni Yunming si Tang Wulan sa ikatlong palapag ng Sigad Pavilion at pumasok sa isang bakanteng silid. Walang mga kagamitan sa silid, 2 futon lang sa lupa. Umupo si Yunming sa futon malapit sa loob, tinuro ang futon sa tapat, "Umupo ka." Umupo si Tang Wulan alinsunod kay Yan, nagulat sa parehong oras, ngunit napaka-curious din. Baka kanina pa ako hinihintay ni Mr. Yun sa dalampasigan. Hindi na siya nagulat na alam ni Yunming na nakabalik na siya. Sa cultivation base ni Mr. Yun, natatakot ako na malalaman ni Mr. Yun basta tumuntong siya sa Shrek City. May balita ba tungkol kay Nar? Tanong ni Yunming sa malalim na boses. Bahagyang nanginig ang puso ni Tang Wulan, ngunit umiling siya nang may mapang-asar ng ngiti. Nirman o Guyu, wala talagang balita. Biglang sinabi ni Yunming, "Nakabuo ka na ba ng Spirit Power Vortex?" Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka, pagkatapos ay tumango. Bagamat hindi niya pa rin maintindihan ang antas ni Yunming, masasabi niya sa isang sulyap na siya ay nakabuo ng isang Spirit Power Vortex, kung anong uri ng paningin iyon, na para bang ang kanyang katawan ay makikita sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Bahagyang kumunat ang noo ni Yunming, na parang may iniisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya muli, "May problema ba?" Umiling si Tang Wulan, tulad ng sinabi ng guro, "Normal ang Spirit Power Vortex, ngunit hindi ko alam kung bakit lumilitaw ang Spirit Power Vortex sa antas na ito. Tila ito ay dapat na lumitaw bago ang 7th ring." Sinabi ni Yunming, "Ang Spirit Power Vortex ay talagang walang kinalaman sa level, ngunit nauugnay lamang sa lalim ng Soul Power. Kapag ang Soul Power ay nakompress sa isang tiyak na level, dahil ito ay papalapit ng papalapit sa solid state, at ang purong solid Soul Power ay talagang wala. Umiiral, sa makatuwid, ang ganitong uri ng Soul Power na humigit kumulang solid ay dapat na umiiral sa isang espesyal na sitwasyon, iyon ay, pag-ikot. Sa madaling salita, kung mayroon kang isang tasa ng napakakapal na tsokolate, kapag iniwan mo ito ng nag-iisa at hayaan itong umupo doon ng natural, ito ay mabilis na mag-condense sa mga bukol, o isang tasa ng makapal na brine, hindi mo ito pababayaan, ang mga kristal ay malapit ng magdeposito sa ilalim. Gayunpaman, kapag palagi mong hinahalo ang mga ito at pinapanatili ang mga ito sa pag-ikot, maaari silang manatili sa parehong estado ng likido. Ito ay napakataas na likido. Gayon din ang totoo para sa kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkatapos na maabot ng iyong kapangyarihan ng kaluluwa ang isang tiyak na antas, natural mong maisasaayos ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa at sa parehong oras ay gagabayan sila upang bumuo ng isang whirlpool. Ito ay isang natural na proseso ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pagkaalam na ang pagbuo ng core ng kaluluwa ay magbubunga ng isang qualitative na pagbabago. Kaluluwa. Ang puwersa ng vortex mismo ay may napakalakas na atraksyon, na umaakit sa labas ng kapangyarihang pang-akit sa iyong katawan, at naaakit ang kapangyarihan sa labas ng iyong katawan sa parehong oras. Ang cultivation ay maaaring makakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap sa iyong 5-ring cultivation base, maaari kang bumuo ng soul power vortex noon, ako ay nabuo noong nasa level 59 ako.
Pagkatapos noon, ang aking cultivation speed mula sa level 60 hanggang 70 ay halos kapareho ng sa level 50 hanggang 60. Nang marinig ang mga salita ni Yunming, biglang nagkaroon ng bagong pangunawa si Tangwulan sa Spirit Power Vortex, at nagulat siya nang makitang ang si God Pavilion Master Yun ay talagang itinuturo ang kanyang sarili. Isa ba siyang Spirit Power Vortex na nabuo sa level 59? Hindi ba't nangangahulugan iyon na kailangan ko siyang lampasan sa bagay na ito? Bagamat nagulat sa kanyang puso, nasa isip pa rin ni Tangwulan ang lahat ng sinabi ni Yunming, ito ang gabay ng unang tao ngayon. Ang karamihan sa mga Soul Master ay hindi magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa kanilang buong buhay. Nakita ni Yunming na narinig niya ito, at nagpatuloy, susunod, kailangan mo lang magsanay ng hakbang-hakbang. Gamit ang Spirit Power Vortex bilang pundasyon, ang antas ng iyong cultivation ay mabilis na bubuti. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang pumunta sa Sea God Pavilion para hanapin ako. Oo, salamat, Mr. Yun. Magalang na sabi ni Tangwulan. Tumingin sa kanya si Yunming na may komplikadong mga mata, ako ay isang napaka-emosyonal na tao, kaya, dahil kay Nar, hindi kita gusto. Nagulat si Tangwulan, ngunit nakatugon lamang siya ng isang mapait na ngiti. Para kay Nar, hindi ba't puno ng guilt ang puso niya? Nagpatuloy si Yunming, gayunpaman, para sa kapakanan ng akademya, hindi ko dapat gawin ito. Sa pagkakataong ito, ang iyong pagsasanay sa militar sa Devil Island ay naging napaka-epektibo. Natanggap ko ang balita mula doon. Ang iyong mga marka ay nalampasan pa nga ang karamihan sa mga nauna. Hindi umimik si Tangwulan. Ito ba ay pinupuri ako? Huminto si Yunming, na parang may iniisip, ngunit hindi pa rin siya nagpasya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at sinabing, sige. Oo. Si Tangwulan ay nagmamadaling tumayo, at pagkatapos na muling batiin si Yunming, tumalikod at umalis. Pagtingin sa likuran ng kanyang pag-alis, bahagyang napabuntong hininga si Yunming at kinusot ang kanyang mga kilay. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng silid, at lumabas doon ang banal na espiritu Daoluo Yali. Lumapit siya sa likod ni Yunming at marahang minasa ang balikat nito para sa kanya. Hindi ka pa ba makapagpapasya? Magaling talaga ang batang ito, kahit anong ugali o kakayahan, karapat-dapat siyang magkaroon ng malaking responsibilidad. Umiling si Yunming, ayoko pa rin sa kanya. Tingnan natin ulit. Marahan na ba maantong hininga si Yali, huwag mo siyang itulak ng napakalayo. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yunming, hindi ako nag-aalala tungkol dito. Hindi lang siya ang 7 Shrek Monsters of the Academy, kundi isang Tangsect fighter din. Nilabag ko ang mga panuntunang itinakda ng Academy sa pagkakataong ito, at pinagamot siya. Magdagdag tayo ng ilang pagsubok. Plano nitong idagdag si Tangwulan sa abiso ng pagpupulong upang maghanda para sa Sishen Pavilion. Gayunpaman, ang mga balita ay dapat na nasa labas ng Sishen Pavilion. Oo. Tumayo si Yunming at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa, sa totoo lang, inaabangan ko rin kung anong mga himala ang magagawa niya sa hinaharap. Ang mga Pavilion Masters ng mga Diyos ng dagat sa lahat ng henerasyon ay kailangang dumaan sa hindi mabilang na paghihirap bago nila tuluyang gampanan ang mabigat na responsibilidad. Bahagyang ngumiti si Yali, sobrang gusto ko ang batang ito, at naniniwala akong magagawa niya ito. Ayon sa mga patakaran ng akademya, kung makumplito mo ang lahat ng pagsubok sa Devil Island, magagawa mong maging matandang lalaki ng Sea God Pavilion. Kung makumplito mo ang pagsubok sa isang record-breaking na paraan, kung gayon, ang tagapagmana ba ng susunod na henerasyon ng Pavilion Master Poseidon ay kitang-kita ng lahat ng kanyang Pavilion Master Poseidon. Bahagyang ngumiti si Yunming, may sense of measure ako. Pagkatapos umalis sa Poseidon Pavilion, si Tangwulan ay medyo hindi pa rin maipaliwanag. Ang master ng Poseidon Pavilion, si Yun Lao, ay personal na pumunta sa baybayin para kunin siya, para lang ipakita sa kanya ang ilang salita tungkol sa cultivation method ng Spirit Power Vortex. Pakiramdam niya ay medyo nag-aalangan si Yunming na magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Gayunpaman, tila tinanggap ni G. Yun ang kanyang sarili sa ilang lawak, na sa wakas ay isang magandang bagay. Umuwi muna si Tangwulan sa kanyang tirahan, kinuha ang lahat ng bagay na inimbak niya, at pagkatapos ay narating niya ang kahoy na bahay kung saan nakatira ang Red Dragon Daoluo. Guro, si Zuoshi ay nagpapainit sa araw sa bakuran. Kapag naabot niya ang kanyang antas ng paglilinang, hindi niya kailangang magsanay sa lahat ng oras. Higit pa rito ay ang pag-unawa sa mundo, at kailangan ng panandaliang insight para magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Nang makita siya ni Zuoshi, hindi na siya nagulat, bahagyang ngumiti, at sinabing, hinahanap ka ng Pavilion Master. Nagtataka si Tangwulan, alam mo. Ngumiti si Zuoshi at sinabing, normal lang na hanapin ka niya. Halika, maupo ka kay Master. Habang nagsasalita ay tinuro niya ang pwesto sa tabi niya. Lumapit si Tangwulan kay Zuoshi at umupo, sinabi ni Zuoshi, sabihin mo sa akin ang iyong karanasan sa paglalakbay na ito. Pagkatapos magsalita ay pumikit siya. Siyempre, walang mitatago kay Master Tangwulan. Sa ngayon, ipinaliwanag niya ng detalyado ang karanasan ng kanyang sarili at ng kanyang mga kasosyo sa paglalakbay na ito.
Mula sa insidente sa tinatawag na Soul Guidance high-speed na tren, na nakaharap sa makapangyarihang Evil Spirit Master, hanggang sa pagdating sa Behay City at lahat ng nangyari sa Devil Island, ipinaliwanag ko ito ng detalyado. Hindi lang binanggit na ang aksyon ng pakikipaglaban ng Tang Sect na sa wakas ay bumalik ako para lumahok ay hindi binanggit. Nanatiling nakapikit si Zuo Shi at nakinig sa kanya, hanggang sa wakas ay natapos na siyang magsalita, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa isang mahinang buntong hininga, sinabi ng mundo, ang kapayapaan ng mainland ay tila natapos na. Ang ating henerasyon ay matanda na, at ang gawain ng pagbabago at pagprotekta sa mainland sa hinaharap ay ang negosyo ng iyong mga kabataan. Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka, Guro, seryoso ba talaga ito? Ang magulong mundo ay same time na nagsabi, ito ay magiging mas seryoso kaysa sa iyong iniisip. May ilang mga problema na naganap sa tuktok ng Federation, at ang ilang mga tao ay hayagang naglunsad ng isang panloob na pakikibaka sa loob ng Federation. Sa ibabaw, ang Federation ay kalmado pa rin, ngunit sa katunayan, ang panloob na pakikibaka ay naging napakabangis. At ang usapin ng Tiandao City sa pagkakataong ito ay isang panlabas na pagpapakita ng isang federal na pakikibaka, si Motivado mismo ay isang federal na tagumpay. Ngunit siya ay nahulog sa ilalim ng pag-atake ng Holy Spirit Sect. Ang mga contradiction sa loob ng Federation ay lalong tumindi bagamat mahirap sabihin kung sinong politiko ang may kaugnayan sa Holy Spirit Cult. Walang duda na ang banal na espiritu ay maaaring magtago ng napakahusay na ang Federation ay walang kinalaman sa isang masasamang sekta. Mukhang lalabas na ang mga oras ng kaguluhan. Hindi lang basta may problema ang Federation. Nabalitaan ko na may mga problema din sa loob ng Spirit Tower. Kahit sa Star Luo Empire, mukhang may suporta ang Green Skeleton Organization, at nagpapatuloy ang opisyal na digmaan sa Star Luo Empire. Mag-upgrade. Mukhang naging hindi pantay ang buong Dao Luo Star. Ang utak ni Tang Wulan ay patuloy na umiikot, nag-iisip. Gayunpaman, nalaman niyang naliligaw pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging isang mag-aaral ng Shrek Academy, at hindi niya gaanong alam ang sitwasyon sa mainland, at mas nag-e-ensayo lang siya ng husto. Sinabi ni Sir Eshe, hindi mo na kailangang mag-isip masyado ngayon. Para talagang masangkot dito, kailangan mong maghintay hanggang matapos kang makapagtapos mula sa panloob na patio. Ngunit tandaan, bilang pinuno ng henerasyon ng Shrek 7 Monsters ng Shrek Academy Generation, mayroon kang hindi maiiwasang pananagutan. Ang Shrek Academy ay palaging neutral, ngunit ito ay para sa panahon ng kapayapaan ng mainland. Kapag nagkaroon na ng banta ang mga ordinaryong tao at maaaring magwasak sa ordinaryong academy. Kumilos din ng desidido. You understand me mean? Bahagyang tumanggo si Tang Wulan. Walang alinlangan na ang 10,000 taon ng pamana ng Shrek Academy ay may malalim na ugat na posisyon sa Dao Luo Continent. Ang mga mahuhusay na nagtapos ng academy ay halos magagamit sa lahat ng pangunahing puwersa. Ang kapangyarihan ng tawag ay talagang nakakatakot. Itinaas ni Zuo Shi ang kanyang kamay at hinawakan ang mga balikat ni Tang Wulan, sa hinaharap, ang iyong pressure ay magiging mas malaki at mas malaki. Talagang mauunawaan mo ang mga benepisyo ng paglalakbay na ito sa Devil Island sa hinaharap. Sana ay makakamit mo ang mas malaking pressure at motibasyon. Mas malaki ito. Halika, pag-usapan ang ilan sa mga problemang kamakailan mong na-practice, kabilang ang Golden Dragon 9 Styles. Nanatili si Tang Wulan sa magulong kubo hanggang sa gabi, at pagkatapos ng patnubay ng magulong mundo, niresolba niya ang lahat ng problemang lumitaw sa mga araw na ito. Nanatili siya sa Poseidon Island ng gabing iyon. Nakatira siya sa kahoy na bahay na iniwan sa kanya ni Guyu, nakaupo sa tabi ng kama, nakatingin sa maliwanag na liwanag ng buwan sa labas ng bintana, at ang magandang mukha na ito ay lumitaw sa kanyang isipan, at tila naramdaman niyang muli ang lasa nito. Ang mga kaliskis ng Silver Dragon sa kanyang dibdib ay sumasalamin sa malambot na kinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngayong gabi, walang tulog. Kinaumagahan, umalis si Tang Wulan sa akademya. Sinabi na niya kay Zuo Shi kahapon na pupunta siya sa Tiandao City sa loob ng isang buwan at patuloy na mag-aaral ng forging kasama ang master craftsman na si Zhenhua. Ang kanyang forging level ay umabot na ngayon sa isang napakahalagang bottleneck, at kapag nakumpleto na niya ang soul forging, siya ay papasok sa isa pang kaharian sa forging bilang ang pinakabatang pang-anim na antas ng forging master sa forging world. Siya ay may walang limitasyong mga posibilidad. Pagkatapos umalis sa akademya, hindi pumunta si Tang Wulan sa high-speed train station ng Soldao para sumakay sa Soldao train. Takot na takot siya ngayon sa Soul Guidance train, lalo na sa section mula Shrek City hanggang Heavendao City. Hindi niya alam kung ilang insidente na ang nangyari sa tren na ito. Para sa kanyang sarili at para sa kaligtasan ng ibang mga pasahero, napagdesisyonan niyang mas mabuting huwag na lang sumakay sa Soul Guidance train. Nang dumating siya sa Tangmen, Duhuntang, ginamit ni Tang Wulan ang kanyang mga puntos para direktang tabyusan ang isang maliwanag na sasakyang panlaban ng Tangmen. Pagkatapos sumakay sa isang sasakyang panlaban noong araw na iyon, mayroon din siyang malambot na lugar para sa bagay na ito, hindi banggitin ang bilis, at ito ay napaka-stable. Ang nakakalungkot lang ay walang mga pribilehiyo, ngunit gayunpaman, ang iba't ibang mga pasilidad na nilagyan ng kotse ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong sasakyan.
Yung mecha naman niya, binawi na niya, at i-upgrade mamaya. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga mecha ay hindi katulad ng mga kotse. Ang pamahalaang federal ay may napakahigpit na kontrol sa mga mecha, lalo na ngayon ito ay isang hindi pangkaraniwang panahon. Si Tang Wulan ay may napakaraming fighter point, at marami pa ring surplus na ipagpapalit sa isang Tangmen combat vehicle. Ang sasakyang panlaban ay inilagay din niya sa kanyang storage ring. Pinalabas pagkatapos lumabas. Hindi tulad ng sasakyang panlaban ng Tangmen na kanyang sinakyan noong araw na iyon, tinutubos niya ang isang sasakyang panlaban ng Tangmen na may 3 hanay ng mga upuan at kayang sumakay ng hanggang 8 tao. Ang bilis mismo ay hindi kasing bilis noong araw na iyon, ngunit ang pagganap nito sa labas ng kalsada ay mas mahusay. Mayroong 7 Shrek 7 monsters, at isa pang upuan ang natural na nakalaan para sa kanya. For more videos, please like, share and subscribe.